Si Rico ay isang masayang 5 taong gulang na batang lalaki, na mahilig makipaglaro sa kanyang mga kaibigang demonyo, hanggang sa isang araw, sa paaralan, itinuring nila siyang parang basura, dahil lamang sa kanyang pinakamamahal na lolo, ang dating pinakamataas na commander. Pagkatapos ng araw na iyon ay naiwan si Rico na mag-isa at nanlulumo. Hindi niya alam, na sa lalong madaling panahon, gisingin niya ang kanyang tunay na kapangyarihan at magiging pinakamataas na pinuno ng 10,000 demonyo. Si Rico ay isang 5 taong gulang na nakakaawa at walang kwentang batang lalaki, na siyang ikatlong tagapagmana ng isang Yaokai clan, na pinangalan ng Mure Clan. Ngunit isang araw, nakita niya ang isang batang babae na may itim na buhok na saksak, ang kanyang ama na may pagod na mapurol na espada. Bumalik ang tingin ng dalaga kay Rico at ngumiti ng pinakamasamang ngiti. Bago pinatay, tiningnan ni Rihin ang Yamabuki Rose, na walang anumang bunga kundi namumulaklak. Pagkalipas ng 3 taon, si Rico ang young master ng Mure House. Siya ay isang masayahing batang lalaki, na mahilig mangloko sa kanyang mga katulong. Ang mga kalokohan ay kapantay ng kataas-taasang commander, ang lolo ni Rico. Kabilang sa mga pangunahing sina Yotabo at Kyotabo, ang mga opisyal ng pag-atake ng bahay ng Mure. Ang maliit na batang babae, si Oikawa, ay sinamahan si Rico sa paaralan na nakabalat kayo. Isang araw, tinanong niya ang kanyang lolo, si Mure Rihin, kung maaari niyang makuha ang kanyang titulo bilang pangatlo ngayon. Hiniling sa kanya ng kanyang lolo na maghintay hanggang sa maging mas malayaw kay siya. Nangako si Rico na magiging isang mahusay na pinuno ng Yaokai na tulad niya. Sa paaralan, pinuri ni Rico ang kanyang lolo at sinabing siya ang pinakamataas na commander ng Yaokai, ngunit wala siyang ideya na ang kanyang lolo ay may reputasyon sa pagpasok sa mga tahanan ng mga tao at kumain ng kahit anong gusto niya, na nagdudulot ng kaguluhan sa kanila. Ibinasura ng mga bata ang Yaokai bilang isang fairy tale na nilikha ng mga tao matagal na ang nakalipas. Nang maglaon, dinala siya ng kanyang lolo sa isang pulong ng konseho ng Yaokai. Maraming Yaokai at Rico ang nasa sabik na makita ang mga makapangyarihang miyembro. Ang dahilan ng pagpupulong ay upang pangalanan ang ikatlong tagapagmana ng angkan ng Mure at ang pinakamataas na commander. Iniharap ni Lord Gogos ang kanyang pangalan bilang potensyal na kandidato dahil wala nang iba pang nakahihigit sa kanyang kontrabida. Lahat ng nawawalang mga bata ng taon ay kanyang ginagawa. Siya ang namamahala sa pagpapadala sa kanila sa kailaliman. Narinig ni Rico ang gayong masasamang pagkilos sa unang pagkakataon at inistorbo siya ng mga ito. Nagsimulang purihin ng konseho si Gogos para sa kanyang mga pagsisikap at idineklara siyang Yaokai virtue. Maging ang kanyang lolo ay ipinagmamalaki siya na hindi kapani-paniwala para kay Rico. Ngunit si Gogos ay hindi angkop para sa trabaho. Inilagay ng lolo ni Rico si Rico sa papel ng The Yaokai na nagsimulang makipagtalo. Kahit may dugo si Rico, bata pa rin siya. Galit na galit si Gogos dahil alam niyang hindi pinili ang pagkakatawang tao ng kasamaan kundi isang maliit na bata ngunit pinigilan niya ang kanyang galit. Tahimik lang si Rico kaya tinanong ng kanyang lolo kung ano ang problema kung kailan siya dapat maging masaya. Gusto niya ito at gusto rin ng kanyang lolo. Ang 72 grupo ng angkan ng Mure ay bumubuo ng 10,000 nanograms Yaokai at sila ang magiging Ricos na mamumuno. Ngunit walang ideya si Rico na napakasama ni Yaokai at sa pagkakaalam nito ay hindi niya gusto ang posisyon. Sinabi niya sa kanyang lolo na mas kapuputin siya sa paaralan at hindi siya katulad niya. Tumakas siya sa council meeting. Isang gabi, dahil late si Rico, hinanap siya ni Karaso Tengo at dinala siya pabalik sa mansyon. Isa siya sa mga tagapayo ni Nuraidhin at isang tapat na tagasunod ng angkan ng Mure. Sa kanilang paglalakbay, tinanong ni Rico kung siya ay tao. Siya ay may isang tao na ina at lola, ngunit isang kapat ng kanyang dugo ay sa pinakamataas na commander. Ito ay nabigo sa kanya. Pagdating sa mansyon, pinanood niya ang balitang nag-uulat na ang pagguho ng lupa sa bayan ng Ukiah ay nagbaon ng boss sa isang lagusan. Isa itong boss ng elementarya na dinala rin ng mga kaibigan ni Rico. Walang mga rescue efforts sa sandaling ito, kaya kinuha ito ni Rico sa kanyang sarili. Ngunit ang pagtulong sa mga tao ay laban kay Yaokai at siya ay pinipigilan. Nagalit ito at nagsimulang bumalot sa kanya ang puting usok. Nagsimulang magbago ang kanyang boses at ang kanyang buhok ay naging puti at mas mahaba. Hindi pa ito nangyari noon, na nakakabigla sa Yaokai. Alam niyang walang makikinig sa kanya kung siya ay isang tao, ngunit maaari niyang pangunahan silang lahat kung siya ay magiging isang demonyo. Nag-iinit ang dugo niya na siyang Yaokai blood niya.
Namana niya ang isang quarter ng dugo ng Supreme Commander, ngayon ay may karapatan na siyang pamunuan sila. Sa lugar, si Gagos kasama ang kanyang hukbo ay naghahanda para patayin ang mga bata. Nakikita ng mga bata ang yaokai at nanginginig sila sa takot. Habang papalapit si Gagos sa boss, dumating si Rico at inatake siya ng espada. Nagsimula siyang magdugo at hindi makapaniwalang binubugbog siya ng isang bata. Sa kabila ng pagiging pinakakinatatakutan, kinilala ni Rico ang kanyang nakakatakot na presensya ngunit hindi pinahintulutan ang yaokai na masiyahan sa pagpatay sa mahihina. Ipinahayag niya na siya ang magiging ikatlong tagapagmana at mamumuno sa kanilang lahat. Dapat niyang ipadala ang mensahe sa lahat ng yaokai sa mundo na siya na ngayon ang Panginoon ng Pandemonium. Tutol sa kanya si Gagos kaya pinatay siya ni Rico sa harap ng lahat. Si Dharma, isang miyembro ng Lupon at ng Nuru Clan at isa sa mga tagapayo ni Nurohian, ay nakita ang kaganapang ito at naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Panginoon ng Gabi. Ito ay isang tao na maaaring pukawin ang Sindek kahit na sa mga tao at nagsuot ng tunay na mantle ng takot. Ang mga bata sa boss ay natakot ngunit itinuturing na isang bayani si Rico. Bumagsak ang katawan ni Rico, sa isang iglap ay nag-transform sa hugis tao nito. Makalipas ang 4 na taon, tinanong nila ang kataas-taasang commander. Tinanong nila kung gaano katagal niya planong kumilos bilang kapalit. Naniniwala si Nurohian na walang mamumuno sa 10,000 warrior demon ng 72nd Nuru Clan bilang ikatlong tagapagmana kaysa sa kanyang apo. Ngunit hindi ito binili ng konseho. Sa pagkakaalam nila, minsan lang niya ipinakita ang kanyang tinatagong demonyong anyo sa loob ng 4 na taon. Ngunit ang isa sa mga miyembro ng board, si Juki, ay nagsabi na ang tunay na takot ay kapag ang isang demonyo ay nagtago ng kanyang letigo, upang sabihin na si Rico ang Panginoon ng Gabi. Kapag nahawakan na niya ang letigo, dumating ang araw na balot siya ng tunay na takot. Isang araw, binisita ni Zen si Rico. Si Zen ay isang makamandag na ibon na dalubhasa sa paggawa ng mga gamot at isang kaibigan noong bata pa at isang sinumpaang kapatid ni Rico. Matagal na siyang hindi nakikipag-ugnayan sa pamilya at nakipagkita sa ikatlong commander. Sinabi sa kanya ni Juki na hindi pa siya nakakaakyat sa utos. At sa tuwing may maglalabas ng paksa, nagiging maasim si Rico. Pag-uwi ni Rico mula sa paaralan, tuwang-tuwa niyang nakita si Zen. Humingi ng paumanhin si Zen sa hindi pagsali sa mga pangkalahatang pagpupulong, ngunit ibinasura ito ni Rico bilang isang kaganapan para sa lahat ng mga demonyo. Sinabi ni Zen na hindi siya dapat magsalita ng ganoon dahil siya ang magiging Panginoon ng lahat ng mga demonyo. Sinabi ni Rico na hindi niya maaaring manahin ang posisyon bilang siya ay isang tao. Ngunit nagalit ito kay Zen at sinimulan niyang hulihin si Rico sa pagiging tanga. Kung magpapatuloy siya sa gawaing ito, ang mga pinuno ay walang ideya kung sino ang magiging ikatlong commander. Sinabi pa rin ni Rico na kakaiba para sa isang tao na kunin ang posisyon. Sapat na si Zen at nagalit. Hindi siya mabubuhay para sa ganitong uri ng tao. Dahil sa sobrang pagod, nanghina si Zen at nagsimulang umubo. Nang maglaon ay nagalit si Rico sa kanyang lolo dahil pinapunta niya si Zen kahit na hindi siya dapat gumalaw. Kung naisip niya na ang kanyang lolo ay kaayla hilakbot para dito, kung gayon hindi siya pinapayagang patakbuhin ang pamilya Nura. Isang malaking ahas, si Habeduo, ang inalis si Zen dahil sa kanyang humihinang kalusugan. Hiniling sa kanya ng ahas na iwan ang pamilya Nura dahil babagsak sila dahil sa tanggang bata. Ipinaalam sa kanya ni Zen na may utang ang grupo ni Zenny sa pamilya Nura. Dahil sa mahina nilang katawan, ang tanging nagpoprotekta at tumanggap sa kanila bilang mga disenteng demonyo ay si Nura Ruhian. Ang pamilya Nura ay nasa ilalim nila ng maraming taga-suporta tulad ng Dharma Alliance at Zenny Group. Maraming demonyo mula sa dagat at kabundukan na nagtipon sa Japan ang responsibilidad ni Nura na protektahan. Ngayon ay naniniwala si Zen na makikita niya na ang ikatlong commander ay ang pagkamatay ng pamilya. Hindi nag-aksaya ng panahon si Habeduo at ipinaalam sa kanya na tatanggalin din ang kanyang bahay. Pinagtaksilan niya si Zen, ngunit unang nadama ni Habeduo ang pagtataksil. Kung si Zen ay tumaas upang maging isang mas nangingibabaw na figure, kung gayon maaari siyang magkaroon ng isang mas mahusay na posisyon kahit bilang kanyang basalyo. Ngunit palaging inuuna ni Zen ang pamilya Nura. Ngunit hindi pa handa si Zen na mamatay ng ganoon. May misyon pa siyang dapat gampanan. Pero nanghihina na siya at umuubo na siya ng sobra para gumawa ng kahit ano. Nag-transform si Habeduo bilang isang higanting ahas at inatake si Zen, ngunit hinarang siya ni Karasu Tengen.
Dumating si Rico upang iligtas si Zen sa kanyang demonyong anyo. Nasaksihan niya ang lahat at sinabi kay Habeduo na kahit na magkaroon siya ng 1,000 ng katwiran ni Zen, nailigtas niya ang kanyang buhay. Sa isang malakas na hampas, si Habeduo ay naputol sa kalahati ni Rico. Si Zen, hindi pamilyar sa anyo ng demonyo ni Rico, ay nagtanong kung sino siya. Sinabi sa kanya ni Karaso na si Rico iyon, na ikinagulat ni Zen. Pagkatapos ay ipinaalam ni Rico sa kanila na siya ay magtatagumpay sa ikatlong commander. Naisip ni Karaso na ito ay isang basura dahil pagdating ng umaga, babalik siya sa kanyang anyo ng tao at makakalimutan ang lahat. Sa pangkalahatang pagpupulong kung saan dumalo rin si Rico, ipinahayag ni Rico na ang dahilan ng pagpupulong ay upang patatagin ang pamilya. Inanunsyo niya ang kandidatura ni Rico bilang ikatlong commander. Biglaan lang dahil hanggang ngayon ay binabaliwala niya ang mga bagay-bagay. Ngunit ngayon ay handa na si Rico na kunin ang posisyon. Pinasalamatan niya silang lahat sa pagtitipon para sa pangkalahatang pulong sa isang maswerteng araw, na kilala rin bilang Tenkichi Jitsu. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa pagiging bastos sa pamamagitan ng pagharap sa kanila mula sa ganoong mataas na posisyon. Ngunit tinanggap ni Rico ang tungkulin ng ikatlong commander. Si Hihai, isang board member, ay nagpaalam kay Rihian tungkol sa isang insidente sa teritoryo ng Monster Cat. Akala ni Hihai isa na naman itong rogue group na gumagaya sa grupong Kuso, kaya walang dapat ikabahala at siya na ang bahala. Ngunit natuklasan ng angkan si Hihai at siyam na iba pang miyembro na patay sa kagubatan. Nakakabigla dahil kilala si Hihai sa kanyang lakas, ngunit madali siyang nadala. Sa paaralan, nakita ni Rico si Karaso Tengen na nagmamadali at naguguluhan. Kalaunan ay ipinaalam sa kanya na nawawala ang kanyang lolo, ngunit karaniwan nang mawala si Rihian. Ngunit ang kamakailang kaganapan kasama si Hihai ay nanawagan ng pagtaas ng pag-aalala. Sinabi ni Rico na titingnan niya ang bagay na ito. Habang tumatakbo siya pauwi galing school, may nabangga siyang estudyante na tila naghihintay sa kanya. Kahit papaano ay kilala na niya si Rico at sinabi sa kanya na magkatulad sila, bata, at umaapaw sa talento. Sinabi niya kay Rico na bagamat nasa kanya ang lahat sa simula, ngayon ay determinado siyang kunin ang lahat. Nangako siyang mag-iipon ng higit na takot kaysa kay Rico. Hindi maintindihan ni Rico ang nangyayari. Samantala, si Kana, ang taong kaibigan ni Rico, ay hinaharas ng isang estudyanteng nagngangalang Inugami. May dila siyang parang aso. Bago pa siya makagawa ng anuman, tinawag siya ng ibang estudyante. Biglang habang naglalakad sila, pinalibutan sila ng 7 pilgrims. Sila ang 88 lider ng demonyong Diyos ng Shikoku, na tumutukoy sa napakatanyag na 88 banal na lugar sa Shikoku. Sa pagpupulong sa kanyang mansyon, pinag-uusapan nila ang kaguluhang dulot ng isang grupo. Alam ni Rico na iyon ang 7 pilgrims na nakita niya noong isang araw. Napatay kaya nila si Hihai at ang iba pa. Hindi sila sigurado, ngunit ito ay isang posibilidad. Ang banta ay hindi pa rin alam ng mga tao ang pagkakaroon ng mga demonyo, ngunit sa pagngangalit ng grupo, maaaring magbago iyon sa lalong madaling panahon. Tinanong nila si Rico tungkol sa kanilang mga susunod na hakbang. Ang estudyante kasama ang 7 pilgrim ay nakatayo sa ibabaw ng isang gusaling itinatayo at tinalakay ang kanilang paraan ng plano. Sa wakas ay umabot na sila sa punto kung saan ang kanilang mga pangarap ay maaaring maging katotohanan. Sa pagkawala ni Murahin pagkatapos ng labanan kay Mokhai, ito ang perpektong pagkakataon upang patayin ang pamilya Nura. Lumipad pa rin ang mga alingaw tungkol sa malalakas na mandirigma sa pamilya. Kinatatakutan ang mga Tochigami, kaya naniwala ang mga tao sa kanila. Ang Tochigami ay naging pundasyon ng suporta para sa pamilya Nura. Sinabi ng estudyante na tila pinuno nila na maaari silang magsimula sa pagdurog sa Tochigami. Magsisimula sila sa pamamagitan ng pag-ikot sa bayan ng Ukiah at itawag ang atensyon ng kanilang mga kalaban. Si Inyuho, nakahawig ng isang ibon at ang uri ng takot ay apoy, ay dumating sa bayan upang ipadama sa mga tao ang kanyang galit. Nagdura siya ng apoy sa isang parke, na nagdulot ng pagkawasak at nagdulot ng takot sa mga tao. Si Yura, isang onmyoji ng Keikane House na dalubhasa sa Shikigami, ay nagawang supulan ang apoy at harapin si Inyuho ng direkta. Ngunit dumating sa tamang oras si Sanbegaroso, ang 3 uwak mula sa pamilya Nura, dahilan para tumakas si Inyuho. Nang maglaon, ipinaalam ni Kana kay Rico ang sitwasyon at sinabi sa kanya na naniniwala siya sa mga demonyo at sa kanilang pag-iral.
Pinuri ng estudyante ang 7 Peregrino dahil sa labis na pagkawasak. Sinabi sa kanila na ang susunod na hintuan ay ang pangunahing bahay ng kalaban, ang punong tanggapan ng pamilya Nura. Sa pagkakataong ito si Inugami ang namamahala sa pagdudulot ng pinsala. Sa isa sa mga silid, nakaupo ang ilan sa mga miyembro ng board at tinatalakay ang plano. Ang anak ni Hihai, si Shohei, ay nagalit sa mga pinuno na walang ginawa. Nais niyang ipaghiganti ang kanyang ama, kahit na ito ay sa pamamagitan ng paghahangad. Dahil wala si Riko sa ngayon, sinubukan ni Hidetsu na ay hype siya dahil wala siyang inaasahan mula sa anak ni Hihai. Pumasok naman si Riko at humingi ng tawad sa kanila sa paghihintay. Sinabi sa kanya ni Hidetsu na maaga silang dumating dahil ito ay isang mahalagang bagay para sa pamilya. Mahigpit na sinabi ni Riko sa lahat na walang sinuman ang kikilos ng mag-isa at ang paniningil ng maaga ay hindi patatawarin. Anuman ang darating, ang pamilyang Miura ay haharap sa kaaway ng sabay-sabay. Sinabihan pa niya si Shohei na huwag maghiganti. Sinubukan ni Shohei na makipagtalo, ngunit iginiit ni Riko na ito ay isang kritikal na oras at hindi sila dapat nahatiin, dahil iyon ang gusto ng kaaway. Nais din ni Riko ang paghihiganti ngunit alam niyang dapat itong makuha sa tamang oras. Tinanong ni Hidetsu kung paano sila susulong. May plano si Riko, palalakasin nila ang mga depensa ng teritoryo. Samantala, nakikinig si Inugami sa kanilang mga pagpupulong. Upang sabutahe ang kanilang plano, inatake niya ang isang grupo ng mas mahinang yakay malapit sa lawa at pinatay ang isa sa kanila. Ang kaguluhan sa labas ay nagpa-alerto kay Riko at sa iba pa. Nagmamadali silang lumabas upang tingnan kung tungkol saan ito habang si Inugami sa kanyang anyo ng aso ay pinagmamasdan siya ng galit mula sa likod ng isang puno. Mabilis siyang lumabas at sinimulang sirain ang mansyon mula sa loob palabas. Napakabilis niya kaya walang nakahabol sa kanya. Sinundan siya ni Riko sa harap ng mansyon kung saan nakipagkita si Inugami sa kanyang team. Nagpakilala ang estudyante bilang si Tanuki Temazuki, ang pinuno ng 88 Shokoko na mga demonyong Diyos. Ang kanyang ama ang pinuno ng 800 Tanuki houses. Tinanong ni Riko kung bakit niya ito ginagawa. Nais ni Temazuki na makaipon ng higit na takot kaysa kay Riko para makaangat siya sa kanya. Bago umalis, inutusan niya si Inuo na sunugin ang mansyon. Dumura ang mga ibong humihinga ng apoy na naging sanhi ng pagkasunog ng bubong. Pinigilan ni Riko ang sinumang humabol sa kanila. Si Otobo, kahit na sa kanyang napakalaking lakas, ay hindi nagawang pakalmeyan ang apoy. Ngunit si Kappa, na ang nasasakupan ay ang takot sa tubig, ay nagawang supalan ang apoy sa pamamagitan ng paggamit ng tubig mula sa lawa. Kinabukasan, lahat ng akay ay tumulong na itaas ang mga depensa ng mansyon. Pinag-uusapan ni Inuho at Temazuki ang gulat na dulot nila sa mansyon, at hindi pa nila natutuklasan ang mga aksyon ni Sodomogi-sama, at kapag nagawa na nila, huli na ang lahat. Ibinalita ni Sasami sa konseho. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kamakailang pagpatay. Ito ay mula sa mata ni Obake at 3 sa kanilang mga bodyguard mula sa angkan ng Obake. Naganap ang insidente sa maikling panahon ng magaan ang bantay. Nang siya rin ay pauwi mula sa pangunahing bahay, tinambangan siya ng mga ito. Napabuntong hininga ang konseho. Ibig sabihin ay may tumutulong sa kalaban sa loob. Pinakalma sila ni Riko sa pagsasabing hindi garantisadong iyon ang nangyari. Iniwan niya ang usapin upang lutasin ni Karaso at inutusan ang lahat na magbantay. Pero may nakita si Yura na demonyong aura kay Yukiya, isang matandang babae ang lumapit sa kanya at tinawag siya nito. Na-offend ang ginang kung bakit siya tinawag na matandang babae. Sapat na ito para damanak ang kanyang dugo. Ginamit ng babae ang kanyang buhok sa pag-atake, ngunit mabilis na ipinagtanggol ni Yura ang kanyang sarili. Alam niyang isa siyang Onmyoji, gusto niyang tumakas nang hindi nagdulot ng anumang kaguluhan. Habang tumatakbo siya patungo sa dulo ng kalye, nawala siya sa kanto. Ngunit nasusubaybayan ni Yura ang isang demonyong aura at napunta sa bahay ng Yura. Nakipagkita siya sa kanyang mga kaklase na nagsasanay. Tinanong ni Riko kung sumama siya sa kampo ng pagsasanay, ngunit sinabi lang niya sa kanya na sinusubukan niyang sirain ang isang demonyo kapag pumunta siya sa kanyang bahay. Naniniwala siya na ang demonyo ay isang Kojibari Ana. Mabilis na tinanong ni Riko kung may ginawa ba siya dahil alam niyang taga Shokoko siya. Ikinwento niya sa kanya kung paano siya nakaharap sa kanya. Nang maglaon, ipinakita ni Karaso ang mga larawan ng anino ni Riko ni Kojibari Ana. Hinanap nila ang mga eskinita ng demonyo sa ilalim ng utos ng Young Master.
May nakita silang babae sa tindahan ni Bekniko. Matapos tingnan siya, napag-alaman na madalas niyang nakikipagkita sa mga miyembro ng lead council ng pamilya Nura. Pinagsama ni Rico ang 2 at 2. Alam niyang gumagalaw ang grupong Shikoku mula sa impormasyong ibinigay nila sa kanya. Galit si Karaso na may nakapasok sa kanilang teritoryo at gumawa ng katangahan sa kanilang mga miyembro. Upang makitungo sa kanya ng maayos, si Rico ay nagbago sa kanyang pagiging demonyo. Naglakad sila papunta sa shop. Sa loob, ibinabahagi ni Hidatsum ang mahahalagang detalye ng mga pagpupulong ng konseho kasama ang Kojibari Ana na lasing habang si Rico ay pumunta sa harap ng tindahan. May nakita siyang mahabang hibla ng buhok ng babae. Habang nabasag ito sa ilalim ng kanyang paghipo, alam ng Kojibari Ana na may pumasok sa kanyang teritoryo. Naramdaman niya ang aura ng takot at nagsimula siyang manginig. Tumakas siya bago nila siya mahuli, kaya inutusan ni Rico ang kanyang mga opisyal na habulin siya. Samantala, ibinalik si Hidatsum sa mansyon. Pinagalitan siya ng mga pinuno dahil sa pagbabahagi niya ng mahahalagang gawain ng pamilya sa babae. Alam ni Rico na walang masamang hangarin, ngunit hindi siya dapat walang pakundangan na nagbahagi ng mga detalye. Galit na galit si Hidatsum. Sinisi siya ng lahat. Naniniwala sila na ang mga problema ng pamilya ay nagmula sa kanilang kahinaan. Hindi sila mapag-isa ng pinuno. Naglalakad na si Yuro nang maramdaman na naman niya ang malademonyong aura. Ang Kojibari Ana ay bumalik para sa paghihiganti. Dinala siya ni Yuro sa isang abandonadong lugar para mabawasan ang pinsala sa bayan. Tinanong ni Kojibari Ana kung bakit nakikipagtulungan ng isang onmyoji sa isang kaalyado ng demonyo. Itinanggi ito ni Yuro at sinabing hinding-hindi siya gagawa ng karumal-dumal na bagay. Ngunit sapat na sa maliit na usapan. Ang Kojibari Ana ay magpapakita sa kanya ng lakas ng isa sa 7 mga peregrino. Hindi rin atras si Yura dahil sinumpaan siyang puksain ang lahat ng masasamang espiritu sa mundo. Ipinaalam ni Karaso Tengo kay Rico na natagpuan nila ang Kojibari Ana na nakikibahagi sa isang labanan. Nagmamadali silang lahat sa site. Ginagamit ni Yura ang kanyang Shikigami para kontrahin siya, ngunit dahil sa kanyang pinsala, nakaramdam siya ng panghihina. Kinuha ang pagkakataong ito, binalot siya ni Kojibari Ana sa kanyang buhok at sinubukang masuffocate, ngunit pinigilan siya ng pamilya Nura. Dahil sa sobrang lakas ni Rico, nakaramdam siya ng takot. Sinubukan niyang tumayo sa harap niya, ngunit ang anino niya ay may malakas na presensya. Kinupit nito ang kanyang buhok na siyang sandata niya. Sinabi sa kanya ni Rico na hindi niya siya papatayin upang maihatid niya ang mensahe kay Temazuki na huwag hayaan ang isang babae na gawin ang kanyang maruming gawain. Pumunta si Kojibari Ana sa Temazuki at ipinaliwanag ang buong sitwasyon. Sinabi niya sa kanya na si Rico ay hindi ordinaryong tao. Nasa sabik itong si Temazuki, dahil nagkaroon ng kaunting benepisyo ang pagdating sa Ukiah Town pagkatapos ng lahat. Hinihintay ni Temazuki na malaman ni Rico na nasa palad niya ito. Hiniling niya sa 7 manlalakbay na patuloy na ipahiram sa kanya ang kanilang lakas na malugod nilang ipinag-uutos. Pagbalik sa mansyon, nagtaka si Karaso. Ang misyon ba ni Temazuki na sirain ang pamilya Nura? Halatang isa-isang inaatake ang mga miyembro ng pamilya. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Rico, hindi ito makatuwiran. Kung gusto nilang tapusin ang pamilya, ang mga demonyong Shikoku ay darating sa kanila sa malaking pag-atake. Kung hindi nila ginagawa iyon ay nangangahulugan na mayroon silang iba pang mga layunin. Nasa mansyon ang Paranormal Investigation Squad. Sinusuri nila ang mga nasirang lugar sa bayan. Nabanggit nila na ang lahat ng mga site ay may isang dambana bilang pangunahing target. Nagulat si Rico sa impormasyon at napansin din na sunod-sunod itong nangyayari. Samantala, sa gitna ng kabundukan ng Shikoku, binisita ni Nururian ang lugar kung saan nakatira ang pinuno ng mga marangal na demonyong Shikoku. Ang dambana ay tahanan ng 108 Diyos ng Shikoku at tinawag na Yamaguchi Reishindo. Si Inugami Jaubo ang pinuno ng 808 tanuki, ngunit ngayon ay nagretiro na siya at sinalubong siya ni Nururian. Tinanong ng gatekeeper ng shrine si Inugami Jaubo kung kilala niya ito na sinabi niyang oo. Si Rico sa kabilang banda ay natigil pa rin sa paghahanap ng layunin ni Temazuki. Ikinonekta niya ang mga tuldok. Naalala niya na nang sumugod siya sa site ng bukod pa rito, isang dambana ang nawasak. Alam niya ang kanilang layunin. Tinipon niya ang lahat at sinabihan silang maghiwa-hiwalay at protektahan ang mga dambana na hindi pa nasesire. Ang kaaway ay tiyak na gumawa ng isang bagay na marangya upang ilihis ang kanilang atensyon,
ngunit kailangan nilang manatiling mapagbantay. Nilalayo nilang sirain ang Tachigami para yugyugan ang pamilya Nure sa pundasyon. Nagbigay daan ito sa kanila na ibaling ang batayan ng mga paniniwala at takot ng mga tao sa mga demonyong Shokoko. Tulad nito, ipinadala ang mga pinuno upang bantayan ang mga dambana. Tinalakay ni Nururian ang paksa ng pag-uutos sa mga Diyos at kung paano silang dalawa ay tumanda. Inilabas niya ang paksa ng hihay at ang pagpatay sa kanya ng isang demonyo na nagngangalang Makhai. Namutla si Inugami Jaobo dahil alam niya kung sino ang gumagawa nito. Ipinaliwanag niya na si Temozuki ay ang ika-88 na anak ng kanyang asawa. Nakuha niya ang malaking bahagi ng kanyang banal na kapangyarihan. Sinisikap ni Temozuki na magtipon ng takot upang maging Panginoon ng lahat ng mga demonyo. Gagampanan niya ang misyong ito kasama ang 7 Peregrino. Ang Inugami ay lalong mapanganib. Ginamit ni Inugami ang kapangyarihan ng puot at paninibugho at isa siyang tunay na nakakatakot na demonyo, at ngayon ay hindi niya kayang panindigan si Nururiko. Kitang-kita ang galit niya sa kanya. Sinabi sa kanya ni Temozuki na gusto niyang iwan siya bilang isang figurehead, hindi pumatay, ngunit ipinaalala sa kanya ni Inugami ang batas ng demonyong Shokoko. Namamatay ang mga mahihina. Umiti si Temozuki at sinabi sa kanya na gawin ang gusto niya. Dahil ito ay Inugami, hindi niya kailangan ng anumang mga gwardya o scout. Sa kanyang pagpunta sa Riko, pinigilan siya ni Kajibari Ana upang itanong kung may gagawin ba siya para kay Temozuki. Ipinaliwanag niya na si Temozuki ang gumising sa kapangyarihan sa loob niya. Ito ay ang kapangyarihan ng puot. Bumalik sa mansyon, nakikipaglaro si Riko sa squad nang sinusuri ni Inugami ang lugar. Naiinis lang siya sa pagtingin kay Riko na pala kaibigan sa mga tao. Kinasusuklaman niya na si Riko ay nagustuhan ng mga tao. Nakatanggap sila ng email na naglalaman ng makapangyarihang impormasyon. Pinagmumultuhan ng mga demonyo ang isang abandonadong gusali ng paaralan. Ang isang film projector sa auditorium ay nagpakita ng mga demonyo kapag na-activate. Naghanda ang buong squad para mag-imbestiga sa kabila ng pagpigil ni Riko sa kanila. Nang tumawag si Riko sa telepono, nag-ambala siya at umalis ang squad. Sa tawag, sinabi sa kanya ni Inugami na gusto niya itong patayin dahil nagtatago siya sa loob ng kanyang mansyon. Tama lang daw na patayin ang malalapit niyang kaibigan. Alam niyang hindi papayag si Riko na mamatay ang kanyang mga kaibigan, ito ang perpektong pagkakataon para akitin siya. Alam ni Riko na ito ay isang bitag dahil ang email na iyon ay ipinadala ni Inugami. Tumakbo siya ng mabilis sa abandonadong school building pero buti na lang at walang nasaktan. Nasa projector room ang mga lalaki, kaya pumunta siya roon para tingnan kung tungkol saan iyon. Habang ina-activate nila ito, nasa projector ang silhouette ni Inugami. Sinabi niya kay Riko na hindi na kailangang iligtas ang mga demonyo dahil sila ay magiging hapunan para sa mga demonyo. Kinasusuklaman niya si Riko dahil tinanggap siya ng mga tao at mga demonyo. Samantalang ang mga tao ay hindi kailanman tatanggap ng mga demonyo, ngunit sinabi sa kanya ni Riko na hindi iyon ang kaso. Pinunit niya ang projector at lumabas mula rito na nagsasabing ang mga tao ang tunay na kasamaan habang tinatrato siya bilang isang halimaw. Itinuring niyang mas mababa sa kanya si Riko at hindi siya tinanggap at ang pagkamuhi niya sa kanya ay naging bulag. Ngunit matagumpay na dumating sa pinangyarihan ang mga opisyal ng pamilya Nero. Pinawala nila ng kakayahan si Inugami kaya hindi siya gumawa ng anumang padalos-dalos na aksyon. Nagpasalamat si Riko sa kanyang mga kaibigan sa pagligtas sa kanya na ikinagalit ni Inugami. Naisip niya na ang mga tulad ni Riko ay may pribilehiyo at palaging pinoprotektahan ng iba. Ang puot na naramdaman niya ay nagbabago sa kanya bilang isang gutom na aso. Ang backstory ng Inugami ay isang masakit. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang umangkop sa lipunan ng tao, ngunit ito ay napakahirap. Tinawag nila siya ng mga pangalan at natakot ang mga babae sa kanya. Sa oras na iyon, wala siyang ideya na may mundong puno ng mga demonyo. Hanggang isang araw, siya ay natagpuan ni Temozuki. Hiniling sa kanya ni Temozuki na maging isa sa kanyang mga kasama, ngunit bago iyon, nais niyang makita ang kanyang pagiging karapat-dapat. Itinali nila siya na parang isang mabangis na hayop upang subukan ang kanyang kapangyarihan. Inakala ni Inugami na wala siyang kapangyarihan, kung saan sumagot si Temozuki na kailangan nila siyang patayin ayon sa Shikakula. Ang kanyang pagnanais na mabuhay at mapabilang ay nagpabago sa kanyang kahangahangang anyo ng aso, isang kapangyarihan na lalong lumaki ang kanyang pagkamuhi sa mga tao. Natuwa si Temozuki sa kanya, kaya pinayagan niya itong sumali sa kanyang team.
Sa kasalukuyan, si Inugami ay parang mabangis na aso, si Riko lang ang umaatake. Bago niya siya tuluyang ma-attack, itinali siya ni Hobanashi, isang kaibigan ni Riko, gamit ang kanyang mga string. Habang gumagalaw siya ay mas humihigpit ang mga kwerdas, ngunit nabulag siya ng purong puot. Sumigaw siya na ginawa siyang tunay na demonyo ni Temazuki. Naniniwala siya na si Temazuki ay mas mataas kay Riko na nakipaghalo sa mga tao. Sinubukan ni Riko na mga tuwiran sa kanya. Sinabi niya sa kanya na niloloko siya ni Temazuki. Alam ni Inugami na si Temazuki ay isang kaayla-hilakbut na tanuki na may huwad na kalmado, ngunit binigyan pa rin niya siya ng isang lugar upang mapabilang. Sinabi ni Riko na ang mga demonyo at mga tao ay hindi nakahihigit o nakabababa. Naging dahilan ito ng pagkataranta niya. Nakalas siya sa mga string. Pagkatapos ay nagbago siya sa kanyang tunay na pagkatao, isang higanteng aso. Sinimulan niyang salakayin isa-isa ang mga miyembro hanggang sa naiwan si Riko na mag-isa. Walang darating at iligtas siya. Nang magsimulang lumubog ang araw, oras na para lumabas ang demonyo. Inihagis ng malakas ni Inugami si Riko sa lupa, sa pag-aakalang napatay niya ito, ngunit nasaksak ni Riko ang kanyang paa. Tinawag siyang masamang artista ni Riko at sinabihan siyang umalis sa entablado. Nang muling umatake si Inugami, mabilis na pinutol ni Riko ang kanyang noo at tagiliran. Nagkamali si Inugami na ang pagpapalaki ng kanyang sarili ay magiging mas mapanganib siya. Hindi gustong kilalanin ang dakilang lakas ni Riko, tumakas si Inugami. Hinabol siya ni Riko hanggang sa isang lumang abandonadong lugar, kung saan nagsimula ang kanilang labanan. Pinutol ulit siya ni Riko. Ito ang naging dahilan ng pag-atake ni Inugami para ipagtanggol ang sarili. Nagdulot ito ng maliit na gasgas sa kilay ni Riko. Sa isang huling hakbang, pinunit ni Riko ang anyo ng aso ni Inugami, na binago siya pabalik sa isang tao. Bago siya mapatay ni Riko, nagpakita si Temazuki. Sinabi niya kay Inugami na hindi pa niya ito maaaring hayaang mamatay dahil isa siyang mahalagang kasama. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Temazuki ang demonyong anyo ni Riko at humanga siya. Inulit niya ang katotohanang nakawin niya ang lahat ng takot at magiging tunay na pinuno, ngunit iyon ay para sa ibang pagkakataon. With that, umalis siya kasama si Inugami. Nalaman ni Nwerihian na taglay ni Temazuki ang maalamat na kayamanan. Iyon ay ang palumpo ng Demon Lord. After realizing that, nagbago siya. Hindi niya nakita ang kanyang mga kasama bilang mga kaibigan, ngunit bilang isang kasangkapan upang maabot ang kanyang layunin. Ngayon ay oras na para sa 88 Gods of Shikoku na tumayo sa gitnang yugto. Ang Hashin Okashi, ang pangalan ng kanyang katana, ay nangangahulugang patunay ng pinakamataas na pinuno. Gamit ito, sila ay sumulong. Si Temazuki ay pinili ng katana para maging master ng 88 gods. Tinalakay ni Nwerihian at Inugami Jabo ang halaman na tinatawag na Temazusa. Sa ngayon, ito ay tumutukoy sa letrang Kerisuri, isang snake gourd. Mga 1,000 taon na ang nakalilipas, isang stockkeeper ang nagtayo ng hukbo upang agawin ang trono ng emperador. Nakalulungkot silang nawala at ipinadala sa isang lupain na tinatawag na Sanuki. Ang unang stockkeeper ay nakarinig ng bush warbler. Naalala niya ang kabisera ng Kyoto at napaiyak. Naisip ng ibon na nakakaawa ito kaya binalot nito ang tuko sa dahon ng Temazusa. Sa paggawa nito, pinatahimik nito ang sariling boses. Pinangalanan ni Inugami Jabo ang kanyang anak na Temazusa ayon sa alamat na ito, upang mabuhay siya ng isang buhay na may pagkilala sa dambana. Ngunit binago niya ang kanyang pangalan upang nangangahulugang pagpuntirya para sa isang trono ng imperial at nagsimulang tawagin ang kanyang sarili na Temazuki. At ngayon sinusubukan niyang maging Panginoon ng lahat ng mga demonyo. Kinaumagahan, may dumating na mensahero ng uwak sa mansyon. Ito ay nasa masamang kalagayan. Nagbabala ito tungkol sa isang malaking hukbo ng mga demonyong Shikoku na naninangil sa pamamagitan ng Chichibotosh. Nagdulot ito ng pagkataranta ng lahat. Tinanong ni Nwerihian si Inugami Jabo kung nalampasan ni Tanuki ang mga tao. Totoo yan. Nangyari ito mga 300 taon na ang nakalilipas. Isang pangyayaring nagpabago sa lahat. Sinubukan ng Tanuki na sakupin ang isang kastilyo ng tao. Ang mga demonyong Tanuki ay mas matalino. Nagkaroon sila ng supernatural na kapangyarihan. Dapat ay ginawa nitong malinaw ang kinalabasan, ngunit hindi. Ang buong hukbo ng demonyo ay nawasak. Ito ay dahil sa isang katana na mayroon ng mga tao, ang dampal ng Demon Lord. Ang karakter ko ng Blight Magic ay parang salitang bewitch. Kapag maraming makamandag na bug ang naghalo sa isang palayok,
Nagsisimula silang magpatayan para mabuhay. Ang huling mabuhay ay namuhunan sa sama ng loob at pagnanasa ng mga makamandag na surot na namatay. Ang nilalang na iyon ay ang Blight Creature. Ang palumpo ng Demon Lord na taglay ni Temazuki, sa parehong paraan, ay ang esensya ng Blight Magic. Ang sama ng loob ng mga pinutol ay sinisingil sa kapangyarihan, kaya naman ito ay isang nakakatakot na katana. Sa konseho, nabigla ang lahat ng makitang napakalapit ng kalaban sa kanila. Hindi pa ito nangyari sa nakalipas na 400 taon. Sinabi ni Zen na walang pagpipilian kundi sundin ang ikatlong commander at magmarcha laban sa kanila muna. Ngunit kailangan muna nilang subukan ang mga intensyon ng Young Master. Tinanong nila kung nasaan si Rico at nalaman na nasa entrance siya ng mansyon sa kanyang anyo ng demonyo. Magsisimula na ang isang mahaba at nakakatakot na gabi. Si Rico sa kanyang demonyong anyo kasama ang iba pang miyembro ng konseho ay nagmarcha patungo sa kaaway, nang harapin ang kawon ng kaaway. Tuwang-tuwa si Temazuki na ipakita sa kanila ang kanyang tunay na anyo. Nag-transform siya sa isang mabisyo na demonyo na may mahabang puting buhok na may puting maskara. Oras na para matupad niya ang kanyang minamahal na pangarap na kumitil ng buhay at takot. Panahon na ngayon para sa labanan sa pagitan ng magulong sangkawon. Hiniling ni Temazuki sa kanyang mga kasama na ailay ang kanilang buhay para sa kanya. Tinawag niya silang mahina. Nakahanda na sila. Mag-isang naglakad si Rico sa ground battle nang walang takot. Akala ni Temazuki ay mabilis itong matatapos dahil sa sobrang kumpiyansa niya. Ngunit sinundan ng hukbo ni Rico ang kanilang Young Master. Sumali sila sa labanan. Si Rico, na hindi napansin ng sinuman, ay diretsyong naglakad patungo sa Temazuki. Laking gulat niya na hindi siya pinapatay ng kanyang hukbo kahit na naroon siya. Sa loob ng ilang segundo, si Rico ay nasa ibabaw ng Temazuki at ibinaba ang kanyang espada. Hinarang ito ni Temazuki gamit ang kanyang espada na nakasaklab pa rin. Naunawaan niya na ginawa niyang ganap na hindi siya makita ng kanyang mga kaaway sa pamamagitan ng pagbubura sa kanyang presensya. It was his fear type and Nurihian's din. Si Temazuki ay pinipilit sa ilalim ng espada ni Rico. Pagmamasdan siyang bumaluktot ng ganoon ang kanyang hukbo ay sumagip sa kanya. Ngunit sa pagtingin sa kanyang espada, hindi sila ng ahas na lumapit. Biglang nahuli ni Yosuzium, isang Night Sparrow, si Rico. Kilala siyang lumikha ng perpektong kadiliman sa kanyang mga kalaban. Katulad nito, si Rico sa isang sandali ay nabalot ng purong kadiliman. Iniutos ni Temazuki na patayin siya ngunit walang makita si Rico. Nagbigay pa siya ng spell, isang matahimik na estado ng pag-iisip na sinunog ang lahat ng kalapit na yakay sa abo. Sinamantala ni Temazuki ang pagkakataong ito at sinaksak si Rico sa kanyang tagiliran. Sinabi niya sa kanya na talikuran ang liwanag at makipagsanib puwersa sa kanya sa kadiliman. Sa ganitong paraan maaari siyang maging ganap na pag-iral. Pero tumanggi si Rico. Lalong kumikinang ang liwanag dahil may dilim. Nangangahulugan ito na kailangan siyang patayin ni Temazuki. Habang ibinababo niya ang kanyang espada, ang kaibigan ni Rico, si Oikawa, ay sumagip sa kanya. Gamit ang kanyang tungkod at kapangyarihan, pinalamig niya ang talam ng kanyang espada. Nagboluntaryo siyang maging kalaban niya. Hiniling ni Temazuki kay Yosuzium na ipakita ang kanyang tunay na katapatan. Lumipat siya upang balutin din si Oikawa sa dilim, ngunit hindi siya nagtagumpay. Nagawa ni Oikawa na i-freeze ang isang mata niya para makakita siya. Hindi alam ni Yosuzium ang tungkol doon kaya nagpunta siya sa pag-atake. Sinamantala ang pagkakataon, ginamit ni Oikawa ang kanyang sinumpaang snowstorm para itaboy si Yosuzium. She did it. Nawala na rin sa kanila ang dilim. Nakatayo ulit si Rico at inatake si Temazuki. Mukhang natatalo sila sa labanan. Inihanda ito ni Temazuki. Alam niyang mahina ang kanyang hukbo at hindi siya kakampi, kaya't mayroon siyang paraan para magkaroon sila ng layunin. Naglabas siya ng isa pang espada. Ang isang ito ay ang palumpo ng Demon Lord. Sa pamamagitan nito, sinimulan niyang patayin ang mahihinang miyembro ng hukbo. Nagulat at nabigla ang lahat ng makitang ganoon ang pakikitungo niya sa kanyang mga nasasakupan. Naging sanhi ito ng pagbabago ng espada. Natakpan na ito ng kapangyarihan ng patay na kasama at naramdamang buhay. Ipinaalam sa kanya ng mga kasama ni Rico ang tungkol sa espada. Maaari nitong lipulin ang mga demonyo at hayaan ang gumagamit na sakupin ang mundo. Na-absorb nito ang mga superpower ng lahat ng demonyong pinutol nito. Nakita ni Rico kung paano lumalaki ang espada sa bawat pagpatay.
Sa kasamaang palad, nahuli ni Yura ang sarili sa isang sanggang daan. Sa pagpatay ni Temozuki sa lahat ng bagay na humahadlang sa kanya, nahuli niya si Yura, ngunit mabilis siyang tinulungan ni Riko. Sa proseso, nabasag niya ang kalahati ng maskara ni Temozuki at ang kanyang mga mata ay napuno ng pagmamataas. Sinikap ni Temozuki na malampasan ang kanyang ama dahil ang mga tao ang pumalit pagkatapos ng digmaan 300 taon na ang nakakaraan. Ang hukbo ng demonyo ay pinamunuan ni Enugami Jibo. Naniniwala si Temozuki na ang kanyang ama ay isang kabiguan at nais niyang patunayan ang kanyang sarili sa mundo. Ang katana na minsang pumutol sa mga pangil ng kanyang ama ay nasa kanya na may patuloy na lumalagong kapangyarihan. Sinusundan siya ng mga demonyo at iyon ang tunay na takot kay Temozuki. Ang kanyang takot ay higit pa sa pangamba ng kataas-taasang commander ng pamilya Nura. Bago umatake si Temozuki, na-intercept ni Kyubanashi ang espada gamit ang kanyang mga string. Nagtipon ang lahat sa paligid ni Riko. Si Kana, na nasa gilid na nanunood ng lahat, ay walang kalaban-laban. Ito ang perpektong pagkakataon para salakayin siya ni Enugami. Nais niyang ipakita na ang mga tao at mga demonyo ay hindi kailanman magkakasamang mabuhay. Ngunit bago pa niya ito mapahamak, nilaslas siya ni Temozuki. Hindi makapaniwala si Enugami. Gayunpaman, kailangan ni Temozuki ang kanyang superpower. Ito ay para masigurado na kumpleto ang bigot ng demonyo. Inutusan niya ang espada na gumising upang mamuno siya sa mundo sa takot. Ang espada ay humahampas sa matinding lakas. Nakakatakot pero kalmado lang si Riko. Habang tumatakbo si Temozuki para salakayin si Riko, umiwas siya at lumipad patungo sa langit. Ang sagupaan ng mga espada ay nagpatuloy sa taas sa langit. Ngayon, lahat ng maaaring nakialam ay wala na. Sinabi ni Riko na suportado niya ang kanyang mga kasama. Ngunit hindi sumang-ayon si Temozuki. Hindi raw kailangan ng mga kasama ang nasa itaas. Nais ni Temozuki na tumayo sa ibabaw ng mga bangkay ng lahat ng mga demonyo. Nilalayo ni Riko na gisingin ang mga mata ni Temozuki, na puno ng kay-abangan. Halos magbuka na ang bukang liwayway at nag-alala ang mga kasama ni Riko na mawala ang kanyang demonyong anyo. Para malampasan ang problemang ito, gumawa ng kasunduan ang mga anyo ng tao at demonyo ni Riko. Sila ay dalawang bahagi ng isang nilalang. Nagpasya silang magsama mula ngayon. Ang kanilang layunin ay protektahan ang mga tao at mga demonyo. Ang kanilang mga kaluluwa ay magkakaugnay na ngayon. Napahigpit ang hawak ni Temozuki kay Riko at naisip niyang tapos na siya. Ngunit may ngiti sa kanyang mukha, ipinaalala ni Riko sa kanya ang buwan sa kalagitnaan ng araw. Ito ay nagbigay kay Riko ng isang espesyal na kapangyarihan. Naging usok ang katawan niya. Nang umatake si Temozuki gamit ang kanyang espada, dadaan lang ito at walang naramdaman si Riko. Ang Kyukiso Eitso Curse ay nangangahulugang ang bulaklak na sinasalamin ng buwan sa tubig. Gamit nito, pinutol niya sa kalahati ang anino ni Temozuki. Inilabas nito ang lahat ng mga multo ng mga kasamang natupok ng espada. Ang kanyang kawan ay humiwalay. Hindi kailangang malampasan ni Temozuki ang kanyang ama, ngunit Daijin ang kanyang sarili. Ngayon, walang pagtatanggol si Temozuki. Gumalaw si Riko para umatake at tapusin siya. Ngunit lumitaw si Neuroregion at hinarang ang welga. Wala pa ring kontrol si Temozuki. Gusto niyang gamitin muli ang espada. Gusto niyang tumayo sa bangkay ng kanyang ama. Inilunsad niya sa hangin kung saan hawak ng dalawang uwak ang kanyang ama. Ngunit inatake siya ni Riko, dahilan para mahulog ang espada mula sa kamay ni Temozuki. Sinabi sa kanya ni Riko na, tulad ng iba pang sumunod sa kanya dahil sa takot, siya ay nagtaksil sa kanila. At least kaya niyang dalhin ang nag-iisang demonyong mahal na mahal siya. Tumalon si Inugami Jabo at lumapag malapit sa kanyang anak. Binuhat niya siya at inaresto, ngunit may matinding pagmamahal. Napayuko si Inugami Jabo sa harap ni Nariko at Neuroregion, na ikinagulat ng lahat. Hiniling niya sa kanila na patawarin ang kanyang hanggal na anak, na nangakong tatubusin siya sa kanyang mga ginawa. Maya-maya ay nagtipon silang lahat sa mansyon. Umupo si Riko at ang kanyang lolo sa yulunan. Ipagdiwang nila ang simula ng ligaw na sangkawan ng Young Master. Ito rin ang susunod na magandang yugto para sa pamilya Nura. Si Yura, na nakapiring, ay nagsasanay sa kanyang mga water shot, ngunit siya ay tila medyo nabigo. Kailangan pa niyang mag-improve. Binisita siya ni Riko. Nag-aalala siya dahil hindi niya ito nakikita sa paaralan nitong mga nakaraang araw. Nang tanungin niya kung siya ay nag-iisa, sinabi niya na ang iba ay naghahanap sa kanya. Biglang natisod ang kuya ni Yura.
Sa itsura niya, galit na galit siya. Inulit niya ang nag-iisang misyon ng Onmyoji na sirain si yokai. Nagdadalubhasa si Ryuji sa nang walang anumang babala, inatake niya si Riko gamit ang kanyang tubig na Shikigami. Tinulak ni Ur si Riko sa gilid at tinanong kung ano ang pakay niyan. Tinanong ni Ryuji kung sino si Riko. Sinabi niya sa kanya na kaklase niya ito at malapit na kaibigan. Tinanong niya kung hindi niya alam na isa siyang yokai, isang bagay na ayaw niyang paniwalaan. Ipinagpatuloy niya ang pagtatanong kung ano ang kanilang ginawa nang sila ay bumangga sa isang yokai. Nagpakita siya ng aso gamit ang tubig sa paligid at inutusan itong lamunin si Riko. Ngunit pumagitan si Ur sa pamamagitan ng pagharang sa aso. Nagulat si Ryuji na ipagtatanggol ng kanyang kapatid na babae at ni Onmyoji ang isang yokai. Hiniling niya kay Riko na sabihin sa kanya na siya ay isang tao, na sinabi niyang oo. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata nito na iligtas ang isang kaibigan at kinailangan niyang magsinungaling. Umiti siya at sinabing hindi kaaway si Riko. Asar nito kay Ryuji. Ang pagprotekta sa isang yokai ay labag sa mga batas ng Kekkane. Mas pinili niya si Riko kaysa sa kapatid niya. Hindi na nag-aksaya ng isa pang sandali, sinalakay niya ang aso. Hinarang muli ni Ur ang pag-atake gamit ang kanyang Shikigami, ngunit pinatuyo siya nito at natambo siya. Binigyan siya ng ultimatum ng kapatid niya. Kung ayaw niyang mamatay, kailangan niyang bumalik sa kanya. Mabilis na tumayo si Riko sa kanyang anyo ng demonyo at iniligtas si Ur mula kay Ryujin. Hindi na siya nakapagpigil habang pinagmamasdan ang isang nananakit ng sarili. Ibinaba niya si Ur sa isang ligtas na lugar at naghanda para makipaglaban. Binuksan ni Ryuji ang dalawang vial. Nabuo ang usok mula sa kanila tungo sa nakamamatay na mga bulaklak. Kung hinawakan, ang mga bulaklak ay maaaring matunog kahit ano. Gumawa rin siya ng istruktura ng tubig sa paligid ng Riko. Tinawag itong tatsulok na patlang. Agad siyang nilamon nito. Ang pamamaraan na ito ay tumagal ng maraming taon upang makabisado at si Ur ay nagulat na si Ryujin ay maaaring gumanap nito, ngunit siya ay nagkamali sa pag-iisip na si Riko ay namatay. Sa halip, tumayo si Riko sa likod niya na may dalang espada. Bago pa man magawa ni Ryujin, nilaslas siya ni Riko ng espada. Bumagsak siya sa lupa. Biglang inatake ni Mamoru, partner ni Ryujin, si Riko gamit ang Shikigami, isang papel na may nakasulat na chant. Sinampal nito si Riko at natambo siya. Natakot si Ur na siya ay papatayin. Tinanong niya kung sino ang lalaki. Tumayo si Ryujin at sinabi sa kanya na siya ang matalik niyang kaibigan noong bata pa, si Mamoru. Ngunit ngayon ay ganap na siyang nagbagong tao na hindi nagpakita ng emosyon. Papatayin na sana nila si Riko, pero nang makita ni Ryujin ang espadang dala ni Riko, nagulat siya. It was Nenakiremaru, an Onmyoji sword that only cuts. Bakit may dala siyang ganyan? Pero inutusan niya si Mamoru na magmadali at patayin siya. Sumugod si Mamoru para ihulog si Riko sa dilim, ngunit tinalian ng mga string ang kanyang kamay. Si Kyubanashi iyon. Ang buong lugar ay napuno ng hukbo ni Yakai. Ang night parade ng 100 demonyo. Nandoon sila para ipagtanggol ang kanilang young master. Alam din ito ni Ryujin kaya kailangan niyang mag-ingat. Tinanong niya si Riko kung sino siya. Sinabi ni Riko na siya ang young master ng dakilang Yakai Yakuza family ng East Japan, apo ni Nururian. Napuno ng puot ang mga mata ni Mamoru at sumugod siya para salakayin muli si Riko. Pero pinigilan siya ng mga personal guard ni Riko at pati si Ryuji ay pinatigil niya ito. Bukod doon ay naroon si Ryuji para sabihin sa kanya ang ilang masamang balita. Ang mortal na kaaway ng angkan ng Kekkane ay kumikilos. Pinamunuan sila ng dakilang yakai na pinag-isa ang lahat ng yakai ng Kyoto, Hagoromo Gitsun. Nasira nila ang 8 Keikai barrier na pinanatili ng Kekkane. Ang pinuno ng angkan, si Hidemoto Kekkane ay idinagdag si Mamoru sa angkan at inutusang bumalik si Ur. Si Riko na narinig ang pangalan sa unang pagkakataon ay natakot at nakaramdam ng matinding pressure. Bago umalis, sinabihan ni Ryuji si Riko na alagaan ang Nenakiremaru. Ngunit bumagsak si Ur dahil sa kanyang mga sugat. Dinala siya pabalik sa mansyon kung saan siya ginagamot. Nang magkamalay siya, tumakbo siya palabas, alam niyang isa itong Yakai Mansion. Sa ibabaw ng sanga ng puno sa ilalim ng liwanag ng buwan ay natagpuan niya si Riko. Lumapit siya sa kanya at hiniling na sagutin ang tanong kung tao ba siya o demonyo. Depende sa sagot, pipiliin niyang patayin siya. Sinabi ni Riko na siya ay tao sa araw ngunit isang yakai sa gabi. Mukha nga siyang 2 tao pero iisa sila.
Nakumbinsi siya nito at pinili niyang paniwalaan siya bilang isang mabuting tao. Nagpasalamat siya sa lahat ng tulong niya. Tinanong ni Nururehen si Juki kung totoo ba ang sinabi ni Ryuji tungkol kay Hagoromo Gitsun. Hindi niya naisip na marinig muli ang pangalan nito pagkatapos ng 400 taon. Sa panahon ng Keisho, 400 taon na ang nakalilipas, maraming ambisyosong batang yakai ang nagtipon sa Kyoto. Ito ay naging sentro mula noong sinaunang panahon. Gusto nilang makita kung sino ang maghahari. Ilang Kyoto yakai ang nakakita sa mabigat na hukbo ni Miura at alam nilang kailangan nilang maging mas malakas para talunin sila. Kilala si Prinsesa Yo bilang ang manggagamot. Sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay, maaari niyang gamutin ang anumang karamdaman. Ang kanyang ama na isang sakom na tao ay nakikinabang dito. Kinasusuklaman niya ito dahil gusto niyang tumulong ng libre. Isang Ami Oji na nagngangalang Kormitsu ang naroon upang protektahan siya mula sa masamang yakai. Binigyan pa niya ito ng exorcist sword na pumatay kay yakai para maprotektahan niya ang sarili. Ang espada ay lamaking malakas sa bawat pagpatay. Ang batang si Nururehen na medyo matagal nang nanunood ay kinilig sa kanyang kagandahan. Gusto niya siya para sa sarili niya. Isang gabi dinala siya sa kanyang mansyon. Ayaw niyang pumunta, ngunit nangako siyang gagawin itong sulit para sa kanya. Dinala niya siya sa harap ng mga gwardya, ngunit hindi nila siya nakita. Ito ay dahil sa kanyang takot na naghahayag upang siya ay magmukhang invisible. Noong gabing iyon ay nag-enjoy siya kasama ang yakai sa mansyon. Tinawag niya silang Aikashi, isa pang pangalan para kay yakai. Tinanong siya ni Nururehen kung gusto niya itong pakasalan dahil sa paglipas ng panahon ay lumago ang nararamdaman nito para sa kanya. Pagbalik sa kanyang bahay sa umaga, ang kanyang ama ay binisita ng mga demonyo ng Kyoto. Nagbayad sila sa kanya ng malaking halaga para makuha nila si Prinsesa Yo. Ngunit sa pag-aakalang maaari pa siyang kumita ng kaunti kung pananatilihin niya ito saglit, tumanggi siya. Nagalit ito sa kanila dahil siya ay sakom, kaya pinatay siya at kinidnap. Dumating si Nururehen ng gabing iyon upang kunin siya, ngunit sa halip ay sinalubong siya ng mga patay na gwardya. Nang tanungin, isang halos humihingal na gwardya ang nagsiwalat na siya ay na-hostage sa Osaka Castle. Nalaman kaagad ni Nururehen kung saan nakatira si Hagoromo Gitsun. Ang lahat ng mga prinsesa na dinala sa kastilyo ay may ilang uri ng mahiwagang kapangyarihan. Kakainin ni Hagoromo Gitsun ang kanilang mga atay, ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Pinili niya si Prinsesa Yo upang maging unang sakripisyo, ngunit tinawag niya si Nururehen. Biglang narinig ang mga yabag niya. Nakapasok na siya sa kastilyo nang walang nakakapansin. Sinugod niya ito para salakayin siya, ngunit hinarang ito ng ilang gwardya. Si Hagoromo Gitsun ay hindi humanga sa nanghihimasok. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang pinakamataas na commander ng angka ng Miura, si Nururehen. Nandoon siya para kunin ang babae niya. Interesado siyang makita ang isang Aikashi na dumating upang iligtas ang isang tao. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 100 taon na ang isang yakai ay tumalikod sa kanya. Ito ay isang masayang palabas para sa kanya. Muli siyang sumugod para umatake, ngunit inatake siya ng mga buntot nito. Nagdulot ito ng malubhang pinsala sa kanya, ngunit hindi siya napigilan. Muli siyang sumulong para atakihin. Isa sa mga buntot ang ibinato sa kanya. Nainis siya at hiniling sa kanya na gumawa ng mas nakakaaliw. Ipinaliwanag niya na ang bawat buntot niya ay kumakatawan sa oras na siya ay muling nabilanggo. Nag-react ang mga buntot sa mainit na ulo na si Aikashi na sumunod sa kanya. Pinapadugo nila siya at pinasayaw. Sinubukan ni Prinsesa Yo na pagalingin ang kanyang mga sugat, ngunit pinigilan siya ni Hagoromo Gitsun. Hindi maintindihan ni Princess kung bakit ganoon kalalim ang kanyang pagpunta sa kanya. Inamin niya na sa tuwing kasama niya ito, nagbubukas ang kanyang puso. Nagdala siya ng kapayapaan sa kanya, at gusto niyang makasama siya ng walang hanggan. Pero gusto niyang ipakita sa kanya kung gaano siya kakul, kaya nahulog din ang loob niya sa kanya. Mabilis niyang binago ang sarili niya. Napansin ni Hagoromo Gitsun na ibang tao na siya ngayon. Dito nagsimula ang dilim, oras na para sa labanan sa pagitan ng mga Aikashi. Nilamon ni Nururehen ang sarili sa purong dilim na hindi man lang siya makita ni Hagoromo Gitsun. Ano ang magiging reaksyon ng kanyang mga buntot kapag hindi nila alam kung nasaan siya? Mabilis niya itong sinalubong at nilaslas. Dahil dito, tumakas ang kanyang yakai energy sa sugat. Siya ay nawasak, na gumugol ng maraming taon sa pagtitipon nito para sa kanyang hindi pa isinisilang na anak.
Hinabol niya ang tumatakas na enerhiya. Habang hinahabol siya ni Nururihin, ginamit niya ang kanyang buntot upang mapunit ang kanyang puso, na inuubos ito upang mabawi ang nawalang enerhiya. Pupunta siya para sa pagpatay, ngunit pinalibutan siya ng mga sinumpaang papel. Ginamit ni Hidimoto ang Shikigami Heigan. Hawak nito ang kapangyarihan ng 12 ancestral gods. Ginamit niya ito upang linisin ang kasamaan at talunin ang demonyo. Ang 12 Diyos ay nagpakita at itinali siya gamit ang mahika. Dahil sa pagkawala ng kanyang yakai energy, siya ay nanghina kaya mas madali para sa kanila na kontrolin siya. Ipinaalam ni Hidimoto kay Nururihin na ang espada na ginamit niya sa paghiwa sa kanya ay ginawa niya. Pagkatapos ay ginamit niya ito sa huling pagkakataon upang laslasin siya sa kalahati. Bago mamatay, isinumpa niya ang kadugo ni Nururihin ng walang hanggan. Wala na si Hagoromo Gitsun at naging Lord of Pandemonium si Nururihin. Sinisikap ni Prinsesa Yo na abutin si Nururihin upang gamutin ang kanyang mga sugat. Siya ay nag-aalala at nagpasya na manatili sa tabi nito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nadaig niya ang mga demonyo ng Kyoto at may magandang asawa sa tabi niya. Siya ay naging ina ng Rihan, ang pangalawang tagapagmana. Nag-flashback si Riko nung panahong pinatay ng isang binibini ang kanyang ama. Nabahala ang Keikang clan dahil ang hukbo ng Hagoromo Gitsun ay kumikilos. Lumapit si Riko sa kanyang lolo at tinanong kung maaari siyang pumunta sa Kyoto. Nagbago ang kilos ni Nururihin, galit na gustong puntahan ni Riko ang kanyang kamatayan. Bigla siyang nawala at saka muling nagpakita sa harap ni Riko na natigilan. Pagkatapos ay sinipa niya si Riko sa pool sa labas. Tinawag niya itong tanga na hindi man lang nakaiwas sa sipa ng matanda. Marami siyang dapat matutunan, kung hindi ay kakatok siya ng mga kababata. Bumangon si Riko mula sa pool sa kanyang demonyong anyo at halatang asar. Kung gusto niyang pumunta sa Kyoto ay bubunot siya ng kanyang espada. Nakita ni Kuroso Tengo na dumaraan ang tensyon sa pagitan nila. Sinundot ni Nururihin si Riko gamit ang likod ng espada na kasabay ng kanyang sipa. Walang oras si Riko para irehistro kung gaano kabilas ang kanyang lolo. Ang labanan sa pagitan ni Aikashi ay isang kompetisyon para sa takot. At ang unang tuntunin ay kung ang isa ay tumalon sa kalaban, pagkatapos ay ang tagumpay ay selyado. Gustong patunayan ni Riko ang kanyang sarili. Kaya, walang patutunguhan niyang ibinato ang kanyang espada kay Nururihin, na madaling umiwas. Ito ay oras na ang Aikashi ng Yor lumipat sa susunod na antas, morphing sa isang anino na talo niya Riko. Ipinakita nito kung pupunta si Riko sa Kyoto, wala siyang magawa. Desidido si Riko na pumunta sa Kyoto at tinanong kung maaari siyang pumunta doon kung natutunan niya ang trick. Ito ay dahil sa tuwing naririnig niya ang kanyang pangalan, Hagoromo Gitsun, siya ay nabalisa. At alam niyang siya ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang ama. Siya ang sumaksak sa kanya. Iniisip ni Nururihin kung naging maingat ba siya kay Riko sa pagpapalaki. Hiniling niya kay Kuroso Tengo na tawagan sila. Sila ang pamilyang Ash Otano. Pagdating, 2 araw na natutulog si Riko. Nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang malaking palayok. Nag-iisip ang yakay ng nayon kung madyay gising pa ba siya. Kung hindi siya nagising sa loob ng 1 oras, kakainin siya. Tinalakay nilang lahat ang pagkakamali ng angkan ng Nura at ang pagbabago niya sa gabi. Akala nila mahina siya. Ang kanilang pinuno ay tinawag na Ogakapa. Ipinaliwanag niya kay Riko ang tungkol sa kanilang nakatagong nayon na tinatawag na Tono na matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng Japan. Magiging apprentice na siya at matututo sa sining ng takot. Noong una ay tinanggihan niya ang ideya dahil gusto lang niyang pumunta sa Kyoto, ngunit hindi nagtagal ay nakilala niya ang mga tagapagsanay, na pinangalanang Amizo, Awashino, Biru, Daihoko, at Itako. Sinabi ni Itako sa iba na hindi alam ni Riko kung paano tumawag ng takot. Nakakaloka, pareho sa pagiging apo ni Nururihin at sa pagiging yakay. Sinabi sa kanila ni Riko na alam niya kung paano tumawag ng takot at hiniling na patunayan. Ngayon ay nakaharap kay Itako, naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo. Upang maging mahinahon at malinaw ang puso, isang pamamaraan na tinatawag na Mekayoshizu. Sinubukan niya at nagawa niyang tawagin ang takot at maglaho. Lahat sila ay namangha nang makitang matagumpay niyang nagawa ang takot. Ipinakita ni Itako kung paano ipatawag ang takot. Ngunit gamit ang kanyang lihim na pamamaraan, ipinakita niya kung paano sirain ang takot ng kalaban. Itinuon niya ang takot sa kanyang mga karit at ginamit ito sa pagputol ng mga puno sa paligid. Bahagyang nasugatan din ito si Riko.
Sinisira nito ang takot sa takot. Ang kasaysayan ng yakay sa kalaunan ay nagbunga ng anti-yakay fighting technique. Sa nayon ng tono, tinawag itong pag-aari. Ito ay ang susunod na antas ng Aikashi. Hindi ka panipaniwala na hiniling ni Riko kay Itako na turuan siya. Samantala, isang Kyoto yakay na nagngangalang Kit Amaro at dalawang iba pa ang pumasok sa Tono Village. Sila ay nasa isang misyon upang hilingin kay Aga Kappa na sumali sa panig ni Hagoromo Gitsun. Sinabi nila na ang mga selyo sa paligid ng kabisera ay sisirain sa loob ng 2 linggo. Kaya, kailangan nila ng mga sundalo. Tumanggi si Aga Kappa na tumulong bilang neutral na partido. Darating muli ang Kyoto yakay. Habang papaalis sila, nakita nila si Riko malapit sa ilog. Agad na naalala ni Kit Amaro ang kanyang mukha na nagmumulto sa kanya. Sinubukan niyang sirain ang takot ni Riko, ngunit alam niyang isa siyang malakas na kaaway. Tinanong niya kung anak ba siya ng prinsesa, ngunit hindi niya naramdaman na 400 taong gulang na siya. Napag-alaman niyang siya ang apo. Sinabi niya kay Riko na sakupin nila ang kabisera at puputulan ang higla ng buhay ng pamilya Nura. Ang pugot na ulo ni Riko ay magiging regalo kay Hagoromo Gitsun, at ang kanyang katawan ay ipapadala sa kanyang lolo na may deklarasyon ng digmaan. Ang isa pang yakay ay tumalon upang salakayin si Riko, ngunit dumating si Itako sa oras upang putulin ang kanyang braso. Binalaan sila ni Itako. Mapapatay sila kapag nagdulot sila ng eksena sa kanilang nayon. Sinabihan siya ni Riko na tumayo dahil kaaway niya sila. Ginamit niya ang kanyang teknik na tinatawag na Kayo Kasuetso. Sa ganitong paraan nagiging undetectable ang kanyang takot. Muling umatake ang yakay gamit ang 1,000 ox power spin, ngunit ang kanyang kamay ay dumaan sa katawan ni Riko na parang usok. Ilang beses niya itong inatake, ngunit patuloy siyang naglaho. Nararamdaman nila siya, ngunit ang kanilang mga pag-atake ay walang silbi, dahilan upang sila ay matakot. Ang ganting atake ni Riko ay napakalakas kaya pinutol nito ang takot sa nayon. Ang yakay ni Murahien ay ang bulaklak na naaninag sa salamin, ang buwan na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Sinabi sa kanila ni Riko na ito ang panawagan, si Kayo Kasuetso, isang yakay na nagpapakilala sa mga panaginip at ilusyon. Ang takot ay mas delikado kaysa sa naisip ni Kit Amaro, kaya naman kailangan niya itong habulin, bago maintindihan ni Riko na nasa ibabaw niya siya. Ngunit siya ay nagyelo sa isang kuta ng yelo ni Rire na hindi maiiwasan. Pero kung gusto niyang pakawalan, kailangan muna niyang humingi ng tawad. Ngunit madaling masira ito ni Kit Amaro. Dahil alam niyang hindi niya kailangang gawing kalaban si Tono, iniwan niya sila. Pero maaalala niyang tinulungan nila ang apo ni Murahien. Ang tagapayo ni Hagoromo Getsien ay nagbigay sa kanya ng mga tagubilin. Sila ay nasa kung paano maayos na kunin ang lahat ng kapangyarihan mula sa atay ng tao. Ipinaalam din niya sa kanya ang tungkol sa ika-5 selyo na masisira sa araw na iyon. Nagkaroon ng kabuuang 8 selyo sa iba't ibang lokasyon na bumuo ng spiral sa mga lansangan ng kabisera. Hinubog ni Master Tenkai ang selyo sa ganitong pagkakasunod-sunod. Ito ay sa panahon ng pagtatayo ng Ito Castle ng Yor. Sa pagbuo na ito, ang Ito Shogunate ay nakakuha ng 300 taon ng kapayapaan. Ang Kyoto ay tumagal ng 400 taon sa kapangyarihan ni Hidemoto, ang ika-13 tagapagmana ng angkan ng Keikane. Ang bawat 8 site ay napapaligiran ng isang malakas na selyo at dapat sirain sa pagkakasunod-sunod ng spiral. Sa ganitong paraan maaaring makipagdigma si Hagoromo Getsien sa Onmyoji. Matapos manalo, nagplano siyang magtayo ng isang kastilyo sa lugar ng unang selyo. Si Riko, matapos masaksihan ang kapangyarihan ng Kyoto yakay, ay naudyukan na magsanay ng mas mabuti. Si Riko ay may isang kawili-wili at maraming nalalaman na takot, ngunit kailangan niyang magsanay sa paghawak ng kanyang invocation habang nakikipaglaban. Isang araw sa panahon ng pagsasanay, si Awashima ay nagdala ng masamang balita kay Riko. Ang Onmyoji ay nilipol. Mas maagang mahuhulog si Kyoto sa mga kamay ni Hagoromo Getsien. Kailangan niyang iligtas ang kanyang kaibigan, si Yura mula sa kamatayan. Kaya naman, pumunta siya kay Aga Kappa para humingi ng permiso na umalis. Nakumpleto ang kanyang pagsasanay. Inihayag din niya na nakilala niya si Hagoromo Getsien noong bata pa siya nang makita niyang pinapatay ang kanyang ama. Iyon ang puntong naging mahina ang angkan ng Yura. Kailangan niyang pumunta sa Kyoto para makita siya sa huling pagkakataon. Puputulan na niya ang tanikala ng kapalaran. Tinanong niya kung may gustong sumama sa kanya, ngunit lahat sila ay umatras maliban sa mga tagapagsanay.
Ipinaalala nila sa kanya na hindi nila kailanman ipinangako ang kanilang buhay sa sinuman kundi sa mga taos pusong humihiling sa kanila. At magalang na ginawa ni Rico. Kailangan niya ang lahat ng fighting power na makukuha niya. Nakarating sa mansyon si Rico kasama ang Tono members. Tinanong ng kanyang lolo kung may natutunan siyang kapaki-pakinabang, at tumalon kay Rico na madali niyang naiwasan sa pamamagitan ng paglalaho. Humanga si Nurerihian at pinahintulutan siyang umalis papuntang Kyoto, ngunit hiniling sa kanya na magdala ng ilang matamis para sa kanya. Kapag siya ay bumalik, siya ang magiging ikatlong tagapagmana ng angka ng Nura. Pinayuhan din niya itong makipagkita kay Hidemoto. Para sa kanilang pag-alis, inayos niya ang espesyal na estratehikong Yakai Airbase ng Nura Clan, ang nag-iisang treasure ship. Sa pagsikat ng araw, inakala ng lahat ng sakay na sila ay magbabago sa kanilang anyo ng tao, ngunit hindi. Ito ay dahil sa isang malaking banta, ang malalaking buhawi sa bawat selyo. Isang selyo na lang ang natitira para masira. Habang matiyagang naghihintay ang mga Hagoromo Gitsuyan, pagdating sa Kyoto, natarante si Rico at ang kanyang koponan sa Tori Labyrinth. Habang nag-navigate sila sa isa sa mga gate, lumabas ang isang estranghero na nakakilala kay Rico. Kinilala siya ni Rico bilang isang Onmyoji, kasama sina Ryuji at Mamoru. Na-curious si Mamoru sa intensyon ng estranghero. Bigla siyang nagpaputok ng baril. Hindi kay Rico, kundi sa Yakai na nakatago sa likod niya. Bilang tugon, nagsimulang kumanta si Ryuji para linisin ang Aikashi mula kay Kyoto. Matagumpay na natalo ng kanyang spell ang Alapairs ni Hagoromo Gitsuyan, na naging sanhi ng pagkawala ng buhawi. Sa pagkilos na ito, epektibong naibalik ni Ryuji ang selyo. Kung wala ang lahat ng 8 selyo, hindi kailanman magiging mapayapa ang Kyoto. Nagpakilala ang estranghero bilang si Hidemoto. Tinanong ni Rico si Hidemoto kung paano niya sisirain ang tanikala ng kapalaran. Si Naro ay isang Yakai kay Rico. Naalala niya si Hidemoto bilang ang Onmyoji prodigy mula 400 taon na ang nakakaraan. Nakipaglaban si Hidemoto kasama ang Yakai laban sa mga Hagoromo Gitsayan. Ang Invincible Spiral Seal Barrier ay nilikha rin niya. Upang makapasok sa loob, ang mga seal ay kailangang basagin isa-isa. Ipinaliwanag ni Hidemoto na ang makapangyarihang Aikashi ay nakalock sa 8 lokasyon. Ginawa silang haligi ng selyo. Ang angka ng Kekkane ay nagbabantay sa bawat lokasyon. Upang maputol ang tanikala ng kapalaran, dapat sumali si Rico sa angka ng Kekkane at ibalik ang bawat selyo sa lugar nito. Dapat ay si Hidemoto ang makakagawa nito, ngunit siya ay patay na. Papasok na ngayon si Hagoromo Gitsayan sa Ninja Castle, ang huling lokasyon. Siya ay nabalitaan na nagsilang ng isang bata na naglalaman ng purong kasamaan. Bago iyon, itatatak nilang muli ang mga haligi at itigil ang Yakai Aura. Gagamitin nila sina Hagon at Ninakirimaru para patayin si Hagoromo Gitsayan. Isang malakas na Yakai ang narinig na papalapit, pumatay sa 12 ng mas maliliit na Yakai sa kanyang dinadaanan. Ang kakilakilabot na Yakai na ito, na pinangalan ng Tsuchigumo, ay may 4 na kamay at bilis ng kidlat. Mabilis niyang narating si Rico, ipinahayag na naroon siya upang labanan ang malalakas na kalaban. Nakaturo sa ilang individual, hinamon niya ang sinumang matapang na humarap sa kanya. Sinabi ni Rico sa kanyang mga miyembro na umatras, na nagpahayag na siya mismo ang lalaban kay Tsuchigumo. Ginamit ni Rico ang lihim na sining, ang Kaukatsu Ice Hin. Kabisado niya ito sa tono. Ito ay umiiwas sa pagtuklas, ngunit ang pangalawang pag-atake mula kay Tsuchigumo ay nagawang mapunit ang takot ni Rico. Isang sipa at napalipad si Rico, walang epekto ang takot niya. Nagmamadaling iligtas ang iba, ngunit kay Rico lang ang atensyon ni Tsuchigumo. Tumama ang kanyang mga kamao kay Rico na nagdulot ng matinding pinsala. Akala ng lahat ay tapos na si Rico. Naisipan ni Yura na makialam, ngunit pinigilan siya ni Hidemoto. Ipinaliwanag niya sa kanya na siya ay isang napakalakas na kalaban na hindi niya matalo, sa halip ay tinatakan niya ito. Matapos ang lahat ng Yakai ay nawala ilang siglo na ang nakalilipas, siya ay kabilang sa iilan na nag-amok. Nagawa siyang linlangan ni Hidemoto at pinatulog. Ngunit alam niyang hindi inaasahan ni Tsuchigumo na mabubulok siya sa loob ng 400 taon. Ngayon ay parang sisirain niya ang lahat ng nakikita. Matapos ang mahabang pambubugbog, naisip na patay na si Rico. Naghintay si Tsuchigumo sa susunod na kalaban, si Oikawa iyon. Galit na galit siya sa ginawa ni Tsuchigumo kay Rico at handa siyang maghayganti. Inatake siya ni Shigumo gamit ang kanyang napakalaking kamao.
Sinubukan niyang kontrahin ang kanyang malamig na hangin, ngunit hindi siya tugma para sa kanya. Ang lakas ng kanyang kamao ay nagpalipad sa kanya. Sinugod siya ni Rico upang iligtas, napigilan siyang mahulog ng mamatay. Natuwa siya nang makita siyang buhay bago nawala ng malay. Galit na galit si Rico na puro pula ang nakikita niya. How dare his subordinate na masugatan sa kanyang relo. Kung gusto ng kaaway na sirain ang night parade ng 100 demonyo, kailangan nilang gawin ito sa patay na katawan ni Rico. Humanga si Shigumo nang makitang buhay si Rico, sa kabila ng kanyang halatang takot. Siya launched sa pag-atake habang ang kanyang mga nasugatan subordinate na kamamangha. Ngunit ang yakay aura ni Rico ay ganap na nawala. Nangangahulugan nito na siya ay nasa kanyang anyo ng tao. Sa sobrang kalooban, aatake na sana siya. Sinubukan ng lahat na pigilan siya. Si Tsuchigumo ay isang uri ng yakay na walang kinatatakutan. Kaya niyang sirain ang night parade ng mag-isa. Ngunit nagawa ni Rico na hiwain ang kanyang daliri. Ito ay hindi kapanipaniwala. Ang teknik na ginamit ay ni Nakiromaru. Ngayon ay mukhang hindi epektibo ang mga pag-atake ni Tsuchigumo. Walang humpay na umaatake si Rico. Ngunit kung natalo siya, hindi magagamit ng kanyang mga nasasakupan ang kanilang kapangyarihan. Ito ay dahil ang takot ni Tsuchigumo ay ang pagsira sa night parade ng daang demonyo. Nainis si Shigumo. Aalis na siya para maghanap ng mas mabuting biktima matapos mabilis na ayusin ang kanyang daliri. Hindi susuko at matatalo si Rico sa ganitong lugar. Siya ay isang commander kung tutuusin. Nagtataka si Tsuchigumo kung bakit hindi niya kayang talunin si Rico. Gayunpaman, si Rico ay nasa kanyang anyo ng tao at hindi na makapagpatuloy sa pakikipaglaban, kaya siya ay nawala ng malay. Gumaan ang loob ng lahat at least na natili siyang buhay. Nilapitan ni Hagoromo Gitsun si Rico noong bata pa. Ngunit siya ay nahiya nang makita na ang kanyang ama ay sumama sa isang tao. Hindi mabasa ang kanyang dugo. Sinabi niya sa kanya na ang Curse of Fox ay hindi mawawala at ang bloodline ni Nerhion ay babagsak ng walang kabiguan. Sinubukan niyang saksakin ang batang si Rico, ngunit ang kanyang ama ay pumasok at sa halip ay sinaksak. Tumakas siya. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang ina na umiiyak at nagtaka kung ano ang nangyari sa kanya. Sa isang sandali ay nakikipaglaban siya kay Tsuchigumo, ngunit ang kanyang espada ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kanya. Ito ay isang bangungot. Bumangon siya at nakita niya si Juki sa tabi niya. Siya ay dinala dito upang magsanay, ngunit nais ni Rico na labanan si Tsuchigumo. Bago pa siya makaalis ay binalot siya ng takot ni Juki. Sa sobrang tindi nito ay nagsimulang magpanik si Rico. Maaaring umiwas si Rico at maputol ang takot ng kalaban, ngunit iyon ang limitasyon. Ang lakas lamang ay hindi makatitiyak ng tagumpay. Dalawang bagay ang kailangan niyang gawin para maabot ng kanyang espada ang kanyang pinakamahusay. Kailangan niyang maging mas malakas kaysa kay Nerhion at sa kanyang sarili. Isang tao sa likuran ang nagsabing hindi niya maiintindihan na ang aktwal na labanan ay ang tanging paraan. Inutusan ni Juki si Rico na bunot ng kanyang espada. Dapat niyang makabisado ang pamamaraan na angkop sa Panginoon ng 100 demonyo. Bago pa makapagtanong si Rico ay inatake na siya. Samantala, sinira ni Hagoromo Gitsun ang huling selyo. Si Rico ay nalulula sa matinding takot kay Juki. Hiniling niya kay Rico na putulin ang kanyang takot. Ang unang bagay na dapat niyang gawin ay palakasin ang kanyang takot. Sinabi sa kanya ni Juki, ang lakas ng parada ay nakasalalay sa lakas ng pinakamataas na commander nito. Upang makabuo ng isang invincible night parade, kailangan niyang maging napakalakas. Iyon ay kung kailan babalik sa kanya ang kapangyarihan. Kaya naman kailangan niyang lampasan ang kanyang lolo at ang kanyang sarili. Ngunit nagkaroon ng issue. Siya ay 3 kapat na tao. Kasama sa pagsasanay ni Juki na tanggapin din niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang tao. Ang pinakamalakas na panahon ng angkan ng Nerl ay noong ang kanyang ama ang pinuno na kalahating tao din. Kailangan niyang bitawan ang paniwala na mahina ang mga tao at tanggapin kung sino siya. Ang pagiging malakas ay ang pangalawang bagay na kailangan niyang gawin. Bigla siyang inatake ng parehong tao na nagsabi kay Juki na labanan siya. Sinubukan ni Rico ang kanyang makakaya upang madaig ang dalawang mabigat na yokai. Ngunit ang pagharap sa dalawang kalaban ay sobra at siya ay bumagsak. Tatapusin na sana siya ng ibang lalaki dahil sa sobrang hina niya pero pinigilan siya ni Juki. Hindi ito bahagi ng deal na ginawa nila.
Nakinig siya pero hindi pa tapos. Nang magising si Rico, nasa tabi niya si Zen. Pinagaling niya ang mga sugat ni Rico gamit ang mga ointment na ginawa niya. Sinabi ni Zen ang dahilan kung bakit siya naroroon, upang pagalingin ang kanyang katawan sa panahon ng nakakapagod na pagsasanay. Humingi ng paumanhin si Rico dahil sa pagiging mahina niya kaya nakipag-smack siya kay Zen. Siya ang kataas-taasang commander at kaya niyang gawin ang anumang gusto niya. Nabanggit din niya na babalik si Juki para sa pagsasanay sa sandaling sumikat ang araw. Nagtaka si Rico kung ano ang dalawang pamamaraan. Nagkwento si Zen sa kanya tungkol sa kanyang pamilya. Kung paano nila sinundan ang pamilya Nero sa mga labanan at ikinalat ang kanilang mga pakpak ng lason para sa kanila. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang maganda ngunit makamandag na mga pakpak kay Rico na namangha. Ito ang kanyang takot at gusto niyang gamitin ang mga ito para ipaglaban si Rico. Nagpapasalamat si Rico para kay Zen at sa kanyang nagbibigay kapangyarihang mga salita na nagudyok sa kanya na gumawa ng mas mahusay. Nang sumikat na ang araw, hinintay ni Juki na bumalik si Rico mula sa kagubatan. Kahit na si Juki ay may pag-aalinlangan at may opsyon na tumakas si Rico, na determinado gaya ng dati, ay nagpakita. Nang gabing iyon, kumain siya ng maayos pagkatapos ng mahihirap na pagsasanay. Ang tanging nasa isip niya ay ang espadang makakahawak kay Sachigumo. Ang pagsasanay ay naganap lamang sa umaga nang si Rico ay nasa kanyang anyo ng tao. Ngunit biglang, ang cabin ay napuno ng mas mababang yakay. Noong una, akala nila ay maagang pagsasanay, ngunit nagkamali sila na nandoon ang yakay upang patayin si Rico. Inatake nila siya, ngunit madali niyang pinutol ang takot, na natalo ang karamihan sa kanila. Hiniling ni Rico na tumakas si Zen, ngunit gusto ni Zen na tumabi sa kanya at lumaban. Pagkatapos ng mainit na debate, pumayag si Rico na manatili siya. Si Juki na papunta sa cabin ay iniisip si Rico. Alam niyang nahawakan ni Rico ang asensya ni Nerahion sa tono. Kaya naman ipinagtanggol niya ang kanyang sarili mula sa isang nakamamatay na pinsala sa pakikipaglaban kay Sachigumo, ngunit hindi pa niya natuklasan ang kanyang tunay na pagkatao. Nakalimutan niya ang kakayahang umangkop ng mga tao. Si Juki ay dating tao rin. Naunawaan niya ang pangangailangang itago ni Rico ang inaakala niyang kahinaan, ngunit alam niya ang pangalawang pagkakamali, kung paano nagtiwala ang kanyang mga tao at umaasa siya sa kanila. Kinilala niya ang kanyang pagiging tao na nagpalakas sa kanya. Gusto ni Juki na makabisado ni Rico ang isang pamamaraan, hinayaan itong lumaki ang takot sa pamamagitan ng pagdaragdag ng higit na takot. Pagbalik sa cabin, pagod si Rico dahil masyadong marami at malakas ang yakay. Si Zen, nasabik na magamit ni Rico, ay ikinalat ang kanyang mga pakpak ng lason. Ang kapangyarihan mula sa mga pakpak ay nag-infuse sa espada ni Rico, na nagpa-vibrate sa matinding enerhiya. Sa isang indayog, ang espada ni Rico ay naging sanhi ng pagsabog ng buong cabin. Laking gulat ni Juki na nasa malapit nang makita ang takot ni Rico. Nagsimulang bumagsak ang kalaban na parang langaw. Tinanong ni Rico si Juki kung ito ba ang teknik na sinasabi niya. Naalala ni Zen, na nanghina matapos gamitin ang kanyang kapangyarihan, ang sinabi ng kanyang ama na ibuka ang kanyang mga pakpak para sa night parade ng 100 demons. Ito ang kapangyarihan ng Nuriclan. May na-unlock siyang importante. Magtiwala sa iba upang makuha niya ang kanilang tiwala at bilang kapalit ay makakuha ng kapangyarihan. Ito ang nakatagong pamamaraan ng Lord of the Night Parade ng 100 Demons na tinatawag na Equip. Ang mga miyembro ng tono ay naghihintay ng susunod na hakbang. Lahat sila ay malubhang nasugatan, ngunit ang pagkakita kay Rico na naglalakad palapit sa kanila ay nagbigay sa kanila ng panibagong lakas. Si Oikawa ay binihag ni Tsuchigumo upang muli niyang harapin si Rico. Para sa kanya, isa siya sa ilang mga kawili-wiling lalaki. Putok na pumasok si Rico sa lugar. Siya ay nawala at muling nagpakita sa likod ni Oikawa upang iligtas siya. Sinabi niya kay Tsuchigumo na sa pagkakataong ito ay papatayin niya siya. Napaluha siya dahil gusto niyang maging kapaki-pakinabang din. Hindi siya umatras, bagkus protektahan siya mula sa harapan. Ayaw niyang makita ang nangyari sa kanya noong nakaraang labanan. Sinabi niya sa kanya na hindi na niya kailangan pang protektahan, ngunit kailangan niya ang kanyang pagnanais, lakas, puso at katawan. Ipinagkatiwala niya sa kanya ang lahat ng ito. Nagkamit siya ng lakas na dumami at hinamon niya si Tsuchigumo. Ang espada ni Rico ngayon ay may kapangyarihan ng yelo, takot kay Oikawa. Sa isang paghampas, tinadtad ang mga daliri ni Tsuchigumo. Nagsimulang kumalat ang yelo sa kanyang braso at sinira ito.
Ang pamamaraan na ito ay tinatawag na equipang Red Plum Under the Snow. Alam ni Tsuchigumo na kung hindi siya magseryoso ay mamamatay siya sa pamamagitan ng espada. Kaya, ibinukod niya si Rico sa pamamagitan ng paggawa ng hadlang sa paligid niya. Gusto niya si Rico sa kanyang sarili dahil, pagkatapos ng daan-daang taon, si Rico lang ang kalaban na makakapantay sa kanya sa labanan. Ngunit tumalon sina Zen at Oikawa sa loob para tumulong. Hanggang sa crush niya si Rico, hindi niya kayang durugan ang kanyang night parade. Tinuya siya ni Tsuchigumo na nagsasabing 3 ito sa 100. Pero nagkamali siya, 3 pa ang sumama sa kanya, sina Itako, Amiso at Iwashima. Ang tono ay magiging lakas din niya. Natutuwa si Rico na ibibigay nila ang kanilang lakas. Ngunit dahil hindi niya alam ang takot ni Iwashima, hindi pa niya ito mapapahiram. Si Itako ay umatake ng mag-isa para bigyan ng oras ang iba na ipaliwanag ang tono, ang nakatagong pamamaraan. Namangha si Rico sa kanyang kakayahan. Gusto niya ang kanyang kapangyarihan at nais niyang ihanda ang kanyang takot. Si Itako, na hindi sanay na nakatayo sa anino ng isang tao, ay hindi lubos na nagtitiwala kay Rico. Ngunit ipinakita sa kanya ni Rico na pinagkadalubhasaan niya ang kasanayang ipinakita sa kanya ni Itako sa Tono Village. Pumayag si Itako na maging talam niya. Nakita niyang dinadala ni Rico ang kanyang takot. Si Tsuchigumo, na ngayon ay seryoso at hindi na nagbibiro, ay nagsimulang lumikha ng kuryente sa kanyang katawan. Kinampas niya ang kanyang higanteng kamay kay Rico para durugan ito sa ilalim ng kanyang bigat. Ngunit tumalon si Rico at gamit ang Aster Sight ni Itako, kinampas niya ang kanyang katawan. Naputol sa kalahati si Tsuchigumo at nagsimulang mawala ang kanyang takot. Nagulat ang lahat. Samantala, si Ichiro Magetsun ay nasa kanyang kastilyo na naghahanda para sa kapanganakan nang siya ay nag-ambala ng isang ingay. Tinanong niya ang kanyang alipin na tingnan ang pinagmulan. Pero hindi na kailangan dahil dumiretso sa kanya ang source. Ito ay sinururian sa kanyang tunay na anyo, ang kanyang hinarap 400 taon na ang nakalilipas. Inatake siya ng kanyang buntot, ngunit nagawa niyang maipit siya gamit ang espada. Tinanong ni Nururian kung napatay niya ang pangalawang tagapagmana, at napangiti na lang siya. Sinabi niya sa kanya na ang kadiliman ay mamamahala muli sa mundo, at sino man ang kanyang pinatay ay hindi gaanong mahalaga sa kanya. Sinabi sa kanya ni Nururian na ang pagkuha sa kanya sa ganitong katandaan ay labis na para sa kanya, kaya ipinagkatiwala niya sa kanyang apo na tapusin ang trabaho ng pagpatay sa kanya. Ngunit siya ay sinaksak sa likod ng isa sa kanyang mga tapat na tagasunod. Nagsimulang lumitaw ang iba pang mga demonyo, at walang pagkakataon na makaligtas siya rito. Ngunit si Karaso Tengo ay nagpakita sa oras upang lumipad si Nururian palayo sa kamatayan. Sa kabilang banda, sinabi ni Tsuchigumo kay Rico na hindi pa siya napaluhod simula tanghali. Siya ang misteryosong Kayutuyakay na pinagkakaabalahan ng lahat. Siya ay isang Aikashi at isang tao na namuno sa kadiliman sa Kayuto 1 milenyo ang nakalipas. Isa rin siyang Onmyoji. Tinahi ni Tsuchigumo ang kanyang kalahating biyak na mukha at sinabi sa kanila na gusto niyang matulog hanggang sa ipanganak ang bagong silang, at umalis siya. Nanalo si Rico, ngunit hindi ganoon ang pakiramdam. Dahil sa itaas nila ay may bagyo, sinabihan ni Kit Amaro ang kanyang mga demonyo na tumingin sa paligid para hanapin si Nururian na maaaring malayo sa pinsala. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Josie, ang tagapayo ng Hagoromo Gitsun, tungkol sa kanyang paggawa. Ngunit ipinaalam kay Kit Amaro ang kalye ng ilog na inookupahan ng night parade ng 100 demonyo. Rico, ang kanilang pinakamataas na commander. Biglang gumuho ang kastilyo kung saan naninirahan si Hagoromo Gitsun sa ilalim ng isang higanteng misa. Umupo siya sa ibabaw nito. Paulit-ulit niyang nararamdaman si Seimei, ang kanyang anak. Ang higanteng masa ay nagkaroon ng hugis ng isang bagong silang na sanggol. Ipanganganak ang anak ng puro kasamaan at nasa sabik si Josie para dito. Ang lahat sa ngayon ay naging maayos. Noong unang panahon, sa tabi ng mga tao ay may kadiliman, ngunit ang mga tao ay hindi na mabubuhay ng maganda. Nadungisan sila ng kanilang karumal-dumal na tunay na kalikasan. Ang mga maitim na nilalang ay pinagtaksilan nila. Kaya, nagpasya siyang punuin ang mundo ng isang bagay na purong itim, nang walang bahid ng karumihan. Itim na parang buhok, mata at damit. Hiniling niya sa kanyang mga katulong na protektahan siya. Kailangan niya ng proteksyon, ang ibig sabihin nito ay hindi pa makakalaban si Mew. Kailangan niyang maging kumpleto dahil si Mew ay orihinal na tao. Ito na ang pagkakataon nila para patayin siya.
Sinamantala ni Rico ang kanyang pagkakataon upang labanan ang Hagoromo Gitsun. Sa kanyang pagharap sa kanya, ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagkatotoo. Siya iyon. Pinatay niya ang kanyang ama. Napagtanto niyang sinururian na naman ang humaharang sa kanya. Tinanong niya siya, nagtatanong kung bakit ang mga kadugo niya ay humadlang sa paglikha ng isang mundo kung saan maghahari si Ayakashi. Tinanong ni Rico kung iyon ang dahilan kung bakit niya pinatay ang kanyang ama. Ngunit pinagmumultuhan siya ng mukha ni Ryan at hindi niya maintindihan kung bakit. Si Rico, na armado ng libu-libong talam, ay nasa kanyang pinakamalakas. Sinabihan ni Tsuchigumo si Hagoromo Gitsun na labanan si Rico, dahil ang kanilang labanan ay tila nakatadhana. Inalok niyang mag-babysit si New pansamantala. Nag-away sila at nakita niya kung bakit natalo si Kitamaro laban sa kanya. Ngunit sa isang galaw, sinira niya ang kanyang mga espada. Ni hindi man lang siya nahawakan ng espada. Lumitaw si Kuro at sinabihan si Rico na lumikha ng pagkakataon na mapalapit sa kanya at pagkatapos ay pakawalan siya bilang kapansin-pansin. Hahampasin ni Kuro ang lahat ng kanyang siyam na buntot at gamit ang pagkakataong iyon ay maitulak ni Rico si Nenakirimaru sa kanyang pangunahing katawan. Ngunit ito ay magbuwis ng kanyang buhay na handa niyang ibigay sa layunin ni Rico. Humakbang si Rico para umatake gamit ang kanyang libu-libong espada, ngunit muli niyang sinira ang mga ito gamit ang kanyang mga buntot. Sinamantala ni Rico ang pagkakataong ito para makuha siya at sinaksak siya sa puso. Bagamat tumagos ito ay hindi ito nagdulot ng anumang pinsala sa kanya. Kahit sinururian ay sinubukan ang parehong trick. Dahil nakaipit ang espada, hindi nakatakas si Rico sa kanyang malupit na atake ng espada. Siya ay tinamaan ng tibak na may 3 buntot at matinding na sugatan. Muli niya itong sinaksak para kunin ang atay nito. Ngunit nag-flashback siya kay Ryan at sinaksak siya. Namiss siya ni Rico sa pamamagitan ng paghinto ng espada gamit ang kanyang mga kamay. Siya ay humanga sa kanyang kakayahan at sa kanyang kakayahang makalusot. Ngunit sinadya niyang kunin ang dugo at atay nito. Tanong ni Rico nang maging Hagoromo Gitsun siya. Dahil naalala niya ito mula pagkabata, kung paano siya tumawa ng may kasiyahan. He was asking the human part of her the question. Siya ay muling nagkatawang tao ng maraming beses. Kaya alam ni Rico na mayroong bahagi ng tao na maaaring maalala ang pagkabata kahit na hindi naaalala ni Hagoromo Gitsun. Ipinagpatuloy ni Rico na sabihin sa kanya ang tungkol sa oras na nakita niya siya sa gitna ng mga nahuhulog na talulot. Nag-flashback na naman siya at kinilabutan siya. Nakumpirma na siya iyon. Nagagalit na siya. Siya ay muling nagkatawang tao sa loob ng libu-libong taon. Kaya dapat walang kabuluhan ang mga salita nito sa kanya. Pinagpatuloy niya ang pag-atake kay Rico. Mas malakas siya kaysa sa kanya at nakita niyang mabilis itong nawala ng kapangyarihan. Tinusok niya siya ng sibat ng 4 na buntot at inipit siya ng isang poste. Kung hindi siya makagalaw, hindi niya magagamit ang kanyang takot. Sa pagmamasid sa kanya na mahina, naalala niya ang mukha ng isang 5 taong gulang na batang lalaki. Ang mga labi na nahuhulog mula sa higanting misa ay nagpakita ng kanyang mga alaala. Nanlamig siya sa takot, ngunit kinilig siya sa pagsulpot ng kanyang anak. Huli na ang lahat. Bagong ipinanganak at lahat ay nagulat. Hindi pa tapos si Rico sa pakikipag-usap sa kanya, nakatutok lang siya sa anak. Ang kanilang labanan ay isang engranding palabas lamang sa bisperas ng kapanganakan ng kanyang anak. Sa bawat oras na siya ay muling nagkatawang tao sa pag-iisip ng kanyang anak, ngunit ang kanyang nais ay hindi natupad. 400 taon na ang nakalilipas, mas malapit siya sa kanyang anak, ngunit sinira ito ni Nero Rihian para sa kanya. Galit na galit ang alaalang iyon kaya binatukan niya ulit si Rico. Tinawagan ni Rico ang kanyang ama at isang piraso ng alaala ang nabuhay sa mga labi. Muling natulala si Hagoromo Gitsun. Sinamantala ni Yura ang pagkakataong gamitin ang kanyang Shikigami, Hagan, at pinasabog si Hagoromo Gitsun. Kung paanong ginamit noon ni Hidemoto ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos, ganoon din ang ginawa ni Yura. Ang mga spell ay nakagapos kay Hagoromo Gitsun na nagpa-immobilize sa kanya. Sinamantala ni Rico ang pagbukas at nilaslas ang katawan nito. Nang makita niya sa harap ng kanyang mga mata si Rihan, ang kanyang ama, nagsimula siyang umiyak. Ang katawan na ginamit niya ay isang sisidlan lamang, at ang tunay na Hagoromo Gitsun ay lumitaw. Nagsimulang sumakit ang ulo niya dahil perpekto na raw ang katawan na ito. Tinanong niya si Jizo tungkol sa ginawa nitong pagbuhay sa kanya. Tila si Jizo ang nasa likod ng lahat at natupad ang kanyang hiling.
Si Seimei ang humihila sa kanya sa lahat ng oras na ito. Nandoon lang si Jizo para i-execute ito sa ngalan niya. Siya ay kumukupas, lahat ay nanunood sa susunod na galaw. Hinawakan ni Rico ang kanyang sisidlan, ang katawan ng kanyang kapatid na babae sa kanyang mga bisig. Si Seimei, na bago pa lang, ay lumitaw bilang isang lalaking may mahabang gininto ang buhok at purong gininto ang mga mata. Tuwang-tuwa siyang makita siya at yakapin siya. Gayunpaman, ipinagkanulo niya siya at itinapon siya sa impyerno sa pamamagitan ng isang portal. Pinasalamatan niya ito sa 1,000 taon upang matahak niya ang landas. Siya ay kanyang anak. Ang kanyang liwanag at dilim ay nakakapagbigay lamang ng anino kapag ang liwanag ay nasa likuran. Ngayon ay maaari na siyang magpatuloy bilang tunay na Panginoon ng Night Parade ng 100 demonyo. Tinitigan niya ang lungsod, na nasusuklam sa karumihan ito, at nagpatuloy sa paglilinis nito sa pamamagitan ng ganap na pagwasak dito. Itatayo niya muli ang Kyoto. Galit na galit si Rico sa kanyang ginawang pagpatay sa kanyang ina at pagkatapos ay pinaglaruan sila. Para sa kanya, ang isang tao na namatay 1,000 taon na ang nakalilipas ay walang anumang negosyo sa mundo. Ibinaba niya ang kanyang kapatid at naghanda para patayin siya. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang hukbo dahil imposibleng patayin siya ng mag-isa. Ngunit hindi nakinig si Rico at tumakbo gamit ang kanyang espada patungo sa kanya. Sa kasamaang palad, pinigilan ni Mew ang espada ng Nenakiremaru gamit lamang ang dulo ng kanyang daliri. Hindi ito sapat para ibagsak siya. Binasag ni Mew ang espada sa maliliit na piraso. Alam ni Mew na anak siya ni Rihan, ngunit para sa kanya, hindi siya sapat. Ibinaba niya ang kanyang espada upang hampasin si Rico, ngunit ang kanyang kapatid na babae ay humakbang sa harapan. Sinabi ni Mew na ang kanyang awa ay lumago sa mga maling alaala. Sinubukan niyang hampasin muli, ngunit dinala ni Nurureheon si Rico sa ligtas na lugar. Hiniling niya sa iba na bilhan siya ng ilang oras para makita niya ang isang bagay. Ang pinakamakapangyarihang Onmyoji ay nabuhay na mag-uli at tumayo sa harap ng bagong tulad ng isang hadlang. Tinanong ni Rico si Nurureheon kung kapatid niya ba ang babaeng ito. Itinanggi niya ang pagsasabing mas malalim ang plano kaysa sa naisip niya. Sinabi niya sa kanya na ang pangalan niya ay Yamabuki Otomo at siya ang Aikashi na asawa ni Rihan noon. Ilang siglo na ang nakalipas noong nabubuhay pa si Johan. Isang araw, dinala siya ni Rihan sa mansyon ng Nuro at sinabi kay Nurureheon na pakakasalan niya ito. Siya ay napakaganda at kaaya-aya, alam na ang pagpapakasal sa pangalawang tagapagmana ay magiging mahirap, gayunpaman masaya siyang gawin iyon. Doon nagsimula ang glory days ni Rihan at tumagal ng mahabang panahon. Ngunit dahil sa sumpa ng Zoro, hindi makapagpalaganap ang kanilang angkan. Bilang resulta, sina Rihan at Rico ay mga anak ng isang Hayashi at isang tao. Ang sumpa ng Fox ay hindi binibilang ang gayong posibilidad. Sa loob ng 50 taon ay hindi makagawa si Otem ng isang tagapagmana at patuloy na sinisisi ang sarili. Isang araw na wala siya na naiwan ang isang Yamabuki Rose at isang tula na binabasa ni Rihan bago siya pinatay. Tinukoy ng tula ang kanyang pagkabaog, kung paano namumulaklak ang Yamabukuros ngunit hindi namumunga. Iniwan niya ang mundo upang matuyo ngunit nakarinig ng boses sa madilim na mundo. Ito ay muling pagsilang ng kaluluwa. Siya ay sa asensya Yamabuki Autumn. Sinubago ang kanyang muling pagsilang ay nasa impyerno. Sa bawat panahon na nababalot ng kadiliman ang mundo, maraming pagkakataon na maaaring manganak si Hagoromo Gitsun, ngunit halos sa bawat pagkakataon ay nadudurog siya ng pamilya Nura. Hindi mabubuhay si Nu hanggat hindi natatalo si Rihan. Si Sanmoto, ang ama ni Jizo, na pinatay din ni Rihan, ay naghiganti. Nakagawa sila ng karumal-dumal na plano. Sa pamamagitan ng ilusyonaryong takot ni Jizo, gagawa sila ng isang babae, di umano'y anak ni Rihan sa pamamagitan ng paggamit ng pamamaraan ng muling pagsilang ng kaluluwa ni Nu. Nilalayo nilang magtagumpay. Binigyan ni Sanmoto ang dalaga ng maling alaala ng pagiging anak ni Rihan. Sa ganitong paraan siya ay magiging sisidlan ni Hagoromo Gitsun at papatayin din si Rihan. Isang bato, 2 ibon. Sinabi ng batang babae kay Rico at sa iba pa na pagkatapos niyang marinig ang boses, napagtanto niyang siya ay naging isang batang babae. Mga maling alaala ang nakapaloob sa kanya. Madali niyang nakumbinsi ang 5 taong gulang na si Rico na kapatid niya ito. Si Rihan, na noong una ay nag-aalangan, hinawakan ang kamay niya at tinanggap siya. Para sa kanya, iyon ang pinakamasaya niyang araw. Ngunit habang si Rico ay ginulo ng isang bagay sa likod ng isang palumpong, nakita ni Rihan ang mga bulaklak ng Yamabuki.
Sinimulan niyang bigkasin ang tula ng kanyang asawa nang may na-trigger sa maliit na babae. Kumuha siya ng mapurol na espada at sinaksak si Rihan. Pagkatapos niyang patayin siya, nakita niya ang kanyang ginawa at nagsimulang umiyak ng mga luha ng dugo. Si Jizzo, na nakasaksi sa lahat ng nangyari, ay tumawa habang ang babae, na nagpapanggap na isang anak na hindi niya mabuntis, pinatay ang mahal niya, at pagkatapos ay naging sisidlan siya ng Zoro, kay Hagoromo Gitsun. Ngunit ngayon ay oras na upang wakasan ang lahat ng ito. Nilingon ni Rico Sinu na walang kahit anong galaw ay umatake sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ito ay simula pa lamang ng isang mundo kung saan ang mga tao at Aikashi ay nagsasama at ang mundo ng kaguluhan ay mawawasak. Isang mundo kung saan nangingibabaw ang kadiliman sa liwanag. Tinanong ni Nurureheon kung naging tao ba siya minsan. Nakangiting sinabi ni No pagkatapos ng 1,000 taon na siya ay muling nabuhay sa ganitong anyo. Nalampasan na niya ang pangangailangan para sa isang sisidlan ng tao at ngayon ay nakatayo sa tuktok ng kadiliman. Sinabi sa kanya ni Nurureheon na ang kanyang anak at apo na tao at si Aikashi ang kanyang pagmamalaki at kagalakan. Ngunit nangako si Nu na tatapusin ang Nure bloodline. Sinuportahan siya ng hukbo ni Rico, ngunit sa Nu ito ay wala. Siya ay kumikinang tulad ng isang araw at naglabas ng isang maliwanag na liwanag na sumisira sa lahat ng bagay sa landas nito. Marami sa mahihinang yakay ang namatay, ngunit mas malakas ang nanag. Inutusan ni Rico ang kanyang night parade upang ipagkatiwala ang kanilang takot sa kanya. Ipinasa ni Nurureheon ang isa pang espada kay Rico habang ang kanyang Nenakirimaru ay nawasak. Sa loob ng libu-libong taon, umaasa si Nu na sisirain ng kanyang ina ang angkan ng Nure, na laging humahadlang sa kanila. Ngayon ay nasa kanya na upang tapusin ang trabaho. Nagmamadaling umatake si Rico na sinundan ng kanyang parada ng kabalyero. Maliit lang ang espadang ginamit niya, pero sapat na ang kanyang ubod ng lakas para makalapit. Ngunit ang anak ni Nu na parang liwanag ay kumilos na parang hadlang at si Rico ay bumagsak pabalik sa lupa. Gamit ang kanyang espada na pula, itinutok niya ito sa lupa at nagsimula itong mag-apoy. Napakalakas nito na kahit si Nurureheon ay hindi makabangon. Ngunit lumabas si Rico mula sa nagpapahirap na apoy na parang isang tunay na hari. Muli niyang hiniling na ihanda siya ng lahat habang patungo siya sa pinanggalingan ng nagliliyab na apoy. Ito ang makapangyarihang night parade ng 100 demonyo. Parang bagyo, nagsara sila sa Nu. Sinira ni Rico ang harang ng buong lakas at inatake si Nu. Sa mga unang suntok ay umiwas siya, ngunit habang nagsasalpukan ang kanilang mga espada, nagkaroon ng napakalaking putok. Sa pag-aayos ng alikabok, nabunyag na nawala si Nu. Sa kanilang tagumpay, lahat sila ay naghiyawan. Nang maglaon ay natagpuan ni Rico at Nu ang kanilang mga sarili sa ilalim ng isang magandang puno at naroon din si Rihan. Sinubukan ni Rico na matulog, ngunit sinabihan siya ng kanyang ama na huwag matulog dahil nilalamig siya. Sinabi niya kay Rico na siya ay tatayo na ngayon sa taiman ng angkan ng Nu at magiging ikatlong tagapagmana at aalis. Matapos ang buong pagsubok sa Kyoto, bumalik ang night parade sa mansion ng Nu. Nakipag-usap si Nu sa konseho at sinabi sa kanila na pagkatapos ng konsensus ng mga nangungunang executive ng clan, si Rico ang magiging commander. Ipinaalam ni Rico sa konseho na, bilang ikatlong tagapagmana, hindi niya kukonsintihin ang pananakit ng mga tao o ang paglabag sa kodigo ng karangalan. Hinimok niya sila na maging uri ng yakay na hindi nawawala ang takot. Iyon ang uri ng organisasyon na balak niyang pamunuan. Ito ang ikatlong tagapagmana ng night parade ng 100 demonyo.